Apo, bilisan natin ang paglalakad. Biglang nag-init ang pakiramdam ko eh. Mukhang may makakaengkwentro tayo sa daan. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Kanina, nung papunta pa lang tayo sa banyong ito, may napansin akong lalaki na nakatitig sa atin. Parang minamatyagan niya tayo eh. Wala naman po ako nakita. Saan banda po ba nakapwesto? Sigurado ka bang hindi mo nakita? Kung ganon, hindi siya isang ordinaryong lalaki. Malamang, isa siyang masamang elemento na nakaabang lang at naghihintay kung kailan aatake. Pero, hayaan mo na. Ang importante, makauwi tayo nagligtas. Oo nga po, Lo. Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong, pati na rin sa mga masusugid niyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw na Gael. Itong gusto kong ibahagi sa inyo ay naging karanasan po namin ni Lolo Rustico nung nauuso pa ang mga kababalaghan sa mga probinsya at sa iba pang liblib na lugar. Noong mga panahong ito, bata pa lang po ako at kaunti pa lang ang kaalaman sa panggagamot. Si Lolo naman, kilala na siya bilang albularyo sa amin dahil nagmula talaga siya sa angka ng mga albularyo at manunugis. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Kung hindi lang sana ako kinausap ng kaibigan ko hindi tayo aabutin ng gabi. Pahamak talaga yun hindi na bale. Bilisan na lang natin ang paglalakad. Sige po, Lolo Rustico. Kaso medyo gutom na rin po kasi ako Sige lang. May kanin naman tayo at ulam sa bahay Pagdating natin doon, kakain kaagad tayo. Pero teka, huminto muna tayo. Bakit po, Lo? Ano po bang problema? May nararamdaman po ba kayong kakaiba? Hindi ko na sana papansinin ito pero ngayon, parang mas naging malakas yung enerhiyang nakasunod sa atin. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Gaya ng nabanggit ko, may nakabuntot sa atin. Kung hindi ako nagkakamali mga aswang yon. Nayanggaw kasi yung huli nating ginamot Sigurado ako na gagantiyan sa atin. Ano pong dapat nating gawin, Lo? Ihanda mo sarili mo. Magpatuloy tayo sa paglalakad at huwag tayo magpapahalatang alam na natin ang presensya nila. Sige po, Lolo Rustico. Nagpatuloy kami ni Lolo Rustico sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahagi kung saan mayroong mga talahib. Dahil takot naman daw sa ganoong damo ang mga aswang. Naging kampante akong walang nilalang na susugod sa amin. Subalit, nang makalagpas na kami sa bahaging yon, nagsimula na kami makaramdam ng kakaiba. Kinumpirma ni Lolo na mayroon ngang nakabuntot sa amin. Pero hindi naman yon nagpapakita. Kung sino man ang aswang na yun siguradong naduduwag siya. Sa bagay, pati nga yung isang bata nagawa pa niyang yang gawin. Oo nga po, Lo. Alam po kasi siguro niya na medyo alanganin siya kapag matanda ang mga binibiktima niya. Baka po kung magawa pa nilang makapanlaban Tama ka, Gael. Huwag lang talagang magkamali ang aswang na yan na humarang sa atin. Sisiguraduhin ko na matatapos ang buhay niya ngayong gabi. Lo, may nakikita po ako sa hindi kalayuan. Sa palagay ko po, mga matang mga yan Ang akala ko po, nakabuntot sila sa atin. Ayun po may mga nagbabagang mata sa unahan, Lo. Sila siguro yung nararamdaman ko kanina pa. Sige, hawakan mo itong itak ko.
Ako naman gagamitin ko itong buntot ng pagi. Tingnan na lang natin kung hindi pa sila susuko sa atin. Akin na po, Lo. Maraming salamat po. O sige na, magpatuloy na tayo sa paglalakad. Kailangan huwag ka magpakita ng takot mo sa kanila, ha? Diyan sila kumukuha ng lakas nila eh. Susunod po, Lolo Rustico. Huwag po kayo mag-alala. Kahit po na bata lang ako, hindi naman po ako natatakot sa kanila eh. Mana po yata ako sa inyo. Alangan namang magmana ka riyan sa aswang na yan. Hindi ako papayag, ano? Lolo, papalapit na po sila sa atin. Susugurin na po nila tayo. Apo, dito ka sa likuran ko. Ako na ang bahalang humarap sa kanila. Maging alerto ka lang at baka may iba pa silang kasama. Sige po, Lolo Rustico. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo Rustico. Saktong pagkapwesto ko sa likuran niya, nakalapit na sa amin ang dalawang aswang. Agad na umatake ang dalawa kay Lolo at pinagtulungan nila siya. Ako naman nakahawak lang sa itako habang nakikiramdam sa paligid. Walang ano-ano, may mga nilalang na lumapit sa akin mula sa likuran. Sinubukan kong labanan sila gamit ang hawak kong itak. Pero dahil bata lang ako, wala akong nagawa. Kalaunan, nagawa nila akong mahuli at maagaw ang hawak kong itak. Pakawalan niyo ako! Lo! Inuli nila ako! Huwag ka nang makulit pa, bata. Baka iginit ko pa sa leeg mo yung hawak mong itak. Sige ka! Isang hiwa lang yung lalamunan mo. Pakawalan mo si Gael. Ano ba talaga ang kailangan niyo sa amin? Bakit niyo kami hinarang at tinatake? Mga kasama, huliin na rin ang matandang yan. Huwag ka nang pumalag pa, Rustico. Baka itong apo mo ang pagbalingan namin. Hala, sige na. Dakpin yan. Eh, sino ka? Bakit mo ako kilala? Ano pa kayo sa amin, ha? May gusto lang akong ibalita sa iyo. Isang napakagandang balita. Ano yan? Sabihin ninyo at makawalan nyo kami. Kung hindi, sisiguraduhin ko magsisisi kayo. Ha! Ang mga natitira nyong kapamilya sa Iloilo, ubos na. Ginawa silang hapunan ng mga aswang. Ha? Anong sinabi mo? Hindi kita lubos na maintindihan, aswang. Patay na ang lahat ng mga kapamilya mo ron. Ilang linggo na rin ang lumipas. At nandito kami para kunin kayo. Iharap namin kayo sa pinuno namin. May kapamilya kami ron. Pero ano naman ang kinalaman nila sa mga aswang? Namumuhay sila ng tahimik doon ah. Kung sino man yung pinuno ninyo, magbabayad siya sa ginawa niya. Anong kinalaman? Bakit? Itatanggi mo pa ba na pamilya kayo ng mga albularyo at manunugis ng aswang? Hindi na mabilang ang mga aswang na napatay ninyo. At gumanti lang kami. Dapat lang sa kanila yon. Napatay na ninyong ibang kadugo ko. Ngayon, ano pa ang kailangan nyo sa amin? Hindi na nga kami nagagawi ron ah. Hindi buo ang paghihiganti namin. Hanggat may natitira pa sa angkan ng mga manunugis. At kayo yon ang apo mo. Kung gusto nyo akong patayin, ako na lang. Basta huwag nyo idadamay si Gael. At sino ka para diktahan kami? Iisa lang ang pinuno namin. At hindi kami susunod sa'yo. Sinubukan pang manlaban ni Lolo sa mga aswang gamit ang buntot ng pagi. Pero pinalo lang siya ng mga yun sa batok. Agad na nabuwal si Lolo. At nang susubukan ko na rin sanang pumalag, may kung anong ibinulong at inihip sa akin ng aswang na nakausap ni Lolo Rustico. Nawalan ako ng malay. At hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Nagising na lang ako ng umaga na at nasa loob na ng gubat. Nang makita ko si Lolo na nakahandusay sa lilim ng isang puno, patakbo kong lumapit sa kanya. Lolo, gumising na po kayo. Nasa loob po tayo ng gubat. Hindi po ito pamilyar sa akin, Lo. Apo, buti't walang masamang nangyari sa'yo. Ang mga hayop na aswang na yon, ang hindi ko lang lubos maintindihan, bakit kailangan pa nila tayong dalhin dito? Nasa na po ba tayo, Lo? Saka wala naman po mga aswang na dumukot sa atin, ah. Malamang, bahagi na ito ng Iloilo. Ang mga hinayupak na yon. Magpasalamat lang sila at nasukol nila kagad ako. Kung hindi, baka dila lang nila ang walang latay. Teka, nasa na ba yung buntot ng pagi ko? Hindi ko po alam, Lo. Hindi ko na nga rin po alam kung nasa ng itak eh. Baka itinapon nila yung bago nila tayo dalhin dito.
kinakailangan nating makalis sa gubat na ito. May araw pa naman at ligtas tayo mula sa mga aswang na yan. Isa naman po tayo pupunta, Lo. Hindi ko pa alam. Basta, kailangan natin makalis dito. Malakas ang masamang enerhiya sa loob ng gubat na ito. At malamang, dito sila nagkukuta. Tara na, bago pa nila tayo mahuli. Naganap kami ni Lolo ng po pwede naming madaanan. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad sa loob ng gubat nang may marinig kaming kwentuhan. Agad kong naisip na baka mga ngaso mga yun. Pero iba ang naging kutob ni Lolo sa kanila. Dahil doon, nagpasya kaming hanapin ng mga taong nag-iingay para alamin kung kalaban ba sila o hindi. Lolo, mga sibat po ang dala nila. Baka po mga katutubo silang nakatira malapit dito. Kung ganoon, sige. Susundan natin sila para makalabas tayo sa gubat na ito. Huwag lang tayo magpapahalata. Katulad nga ng sabi ko, hindi natin alam kung kaaway ba sila o kakampi. Sige po, ayun, palabas na po sila ng gubat. Halika na po, papalayo na sila sa atin. Sige po, Lolo. Teka, hindi po ba tayo maghahanap ng pwedeng panlaban sa mga aswang? Wag na, may araw naman ngayon eh. Hindi mangangahas sa mga aswang na umatake sa atin. Ang mas mabuting gawin natin, bilisan natin ang pagkilos para makalabas na dito. Ipinagpatuloy namin ang pagsunod sa dinaanan ng mga taong pumasok sa gubat. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad ni Lolo Rustico nang makalanghap kami ng amoy na parang putik. Iginala ko ang paningin ko para alamin kung may ibang taong naroon. Pero wala naman akong nakita. Agad ko nang sinabi yung kay Lolo kaya nakiramdam na rin siya sa paligid. Malamang mga elementong nakamasid sa atin. Huwag ka magtuturo na kung saan ha. Huwag ka ring lalayo sa akin at baka hablutin ka nila. Sige po, Lo. Teka, nawala na po mga taong sinusundan natin. Saan kaya sila nagpunta? Baka po pinaglaruan lang tayo ng mga engkanto Hindi na mahalaga kung pinaglaruan tayo o hindi, Apo. Doon sila sa bahaging yun dumaan. Halika, tingnan natin kung merong daan doon papunta sa pinakamalapit na baryo rito. Kayo po ang bahala, Lo. Sige po. Malakas ang kutob kong mga totoong tao sila eh. Kung mga engkanto kasi sana, may naramdaman ako pero wala eh. Nakaramdam lang ako ng kakaiba ng magsimulang sumabog ang amoy ng putik sa paligid. Paano po yan, Lo? Kahit nga po ganitong oras, pinaglalaroan pa rin tayo ng mga elemento eh. Mga albularyo pa naman tayo, pero wala tayong magawa sa kanila. Huwag ka mawala ng pag-asa. Alam ko na. Subukan natin baliktarin yung damit natin. Kung hindi gumana ang orasyon, baka ang pagbabaliktad ng damit natin ay gagana. Sige po, sandalit gagawin ko po yun ngayon. Ako rin na po. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ito po, nagawa ko na pong baliktarin yung damit ko, Lo. Teka, mukhang naging iba ang paligid natin Oo nga, Apo. Parang malapit ng dumilim Bakit kaya kay bilis ng takbo ng oras? Kung gano'n totoo ang pinaglalaroan tayo ng mga engkanto. Kung bumalik na po sa normal ang lahat at hindi na po tumatalabang kung ano mang ginawa nila, ibig pong sabihin, makakalabas na tayo dito, Lo. Tama ka, Apo. Pero kailangan lang natin bilisan. Baka muling bumalik ang mga aswang na yun Oo nga po. Baka po kasi bihagin po nila ulit tayo. Kung ako lang sana ayos lang na bihagin nila. Pero kasama ka Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa iyo. Noon din, nagmadali kami ni Lolo sa paglalakad. Tinahak namin ang daang binabaybay ng mga taong nakita namin. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad nang may makita kaming usok sa hindi kalayuan. Nagkaroon ako ng pag-asa na mayroong bahay roon. Kaya agad kong binanggit yung kay Lolo. Hala, bilisan natin ang paglalakad. Humingi tayo ng tulong sa kung sino man na nandyan. Baka sila pa makapagturo sa atin para makaalis na tayo rito. Sandali lang po, Lo. Hindi ba't inubusan ng mga aswang iba nating kapamilya? Saan po ba sila nakatira? Malayo po ba dito? Oo, Apo. Malayo pa siguro sa gubat na ito. Hindi rin kasi pamilyar sa akin ang lugar na ito Do, may nakita kong alin na lumabas sa bahay niya.
Subukan po natin magtanong sa kanya at tumingi ng tulong. O sige, tayo na. Lapitan natin siya at usisain patungkol sa lugar na ito. Kailangan makaalis tayo rito at makabalik sa barong kinalakihan ko. Sige po, Lo. Tayo na po. Pagkalapit namin sa babae, nakita ko ang gulat sa kanya muka. Napansin kong medyo kinilabutan siya pero nawala rin yon nang magsimula ng makipag-usap sa kanya si Lolo Rustico. Nagtanong kami tungkol sa lugar na yon at nalaman namin na nasa Iloilo na nga kami. Inusisa pa niya kami kung bakit kami napadpad sa malawak na gubat na yon. Kaya inilahad namin sa kanya ang buong pangyayari. Talaga hong napakawalang hiyan ng mga aswang na yan. Lalo na yang si Gerardo. Siya ang pinakagalamay ng pinuno nila eh. Halos lahat ginagawa lang para bumango ang pangalan niya. Baka nga siya rin ang namuno sa pagdukot sa amin ng apo ko eh. Teka, may malapit na ba na nayon rito? Baka kasi meron kaming mahinga ng tulong doon. Ngayong nandito na kami sa probinsyang ito, gusto ko sana pumunta sa baryo namin eh. Oo, meron ng nayong malapit dito. Pero kung ako sa inyo, wag na kayong pumunta doon. Bakit naman po, Aling Katarina? Pugad na mga aswang ang baryong kasunod nitong gubat. Paggabi na, mas mabuti kung mananatili na muna kayo rito. Bakit? Pwede bang dito na muna kami magpalipas ng gabi? Gutom na rin kasi kami, tsaka nauuhaw tong apo ko eh. Abay, oo naman. Pwede. Bukas, kapag may araw na, ako na mismo maghahatid sa inyo hanggang sa kabilang baryo. Wala kasi akong tiwala sa pinakamalapit na baryo rito eh. O siya, sige. Maraming salamat, Katarina. Walang anuman, Tio Rustico. Basta, huwag kayong maiiya sa akin ha. Halina kayo sa loob. Pagpasensya na lang din ninyo itong bahay ko. Ayos lang po yan, Aling Katarina. Hindi naman po importante kung gaano kalaki ang bahay eh. Tama ka po. Ang importante ang ugali ng nakatira sa nasabing bahay. Pumasok kami sa bahay ni Aling Katarina. Nang naroon na kami sa loob, nakaramdam ako ng kakaibang kilabot na hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Iginala ko roon ang paningin ko, ngunit wala naman akong napansing kakaiba. Naghain siya ng pagkain sa amin ni Lolo, kaya hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at nilantakan namin kagad yon. Habang kumakain, nagkwentuhan sina Aling Katarina at Lolo Rustico. Teka, totoo ba mga aswang nakatira sa baryong pinakamalapit dito? Sa katunayan nga kada kabilugan ng buwan, nagkakaroon sila ng mga alay. Hindi ko nga lang din alam kung saan sila kumuha ng kanilang nagiging biktima eh. Malapit lang ang bahay mo sa baryong yon ah. Hindi ka ba nila ginagambala rito? Bakit? May makukuha ba sila sa akin? Wala naman ho. Saka kung susubukan naman nila, hindi ako magkaatubiling lumaban sa kanila. Saka isang bagay pa ho pala. May mga pangontra kaming nakalibing sa bakuran ko. Kaya alam kong hindi makakapasok ang mga ganoong nilalang dito. Ay mabuti naman kung ganon. Alam kong ligtas dito ang apo ko. Kung ako lang sana makakaya ko silang labanan eh. Kaso alam ko na madadamay si Gael. Bakit ho ba nila kayo dinukot? Ano ho ba ang pakay nila sa inyo? Yan nga ang hindi ko klaro. Basta ang alam ko, pinatay nila ang lahat ng mga kadugo namin. Gusto nilang wala nang sagabal sa mga gawain nila. Kadugo nyo? Bakit to? Angkan kami ng albularyong manunugis. Sa dami ng mga nakalaban namin, hindi ko na alam kung sino ang posibleng gumawa nito sa amin. Hindi ho pala kayo basta-basta, Tio Rustico. Baka naman kung sukdulan na ang galit nila sa inyong pamilya. Teka, ang alam ko, konektado si Gerardo sa mga engkantong aswang. Ang aswang na yun ang pinagsisilbihan niya. Kung ganon, baka mga engkantong aswang ang nagpadukot sa amin. Ano naman kaya ang mapapala nila sa amin? Wala naman ah. Pero malas lang nilang ibinalik nila kami rito. Bago kami aalis sa lugar na ito, titiyakin kong mauubos sila. Nakita kong namulagat ang mga mata ni Aling Katarina. Napansin ko ring hindi siya komportable sa mga sinabi ni Lolo.
Kaya sinubukan niyang ibahin ang usapan hanggang sa tuluyan na kami makatapos sa pagkain. Magpapaalam sana ako para magpahangin sa labas, pero pinigilan ako ni Aling Katarina at sinabing napakadelikado raw. Dahil doon, nagpasya na lang akong tumambay sa tabi nila para makinig sa kanilang usapan. Nasa ganong kalagayan kami nang may maamoy akong pamilyar sa akin. Lolo, parang putik po yung amoy niyo na. Hindi po ba ganyan din yung naamoy natin kanina? Oo nga, naamoy ko rin yan. Katarina, ano bang amoy na yan? Kung hindi ako nagkakamali, mga engkantong lupa yan ah. Tama ho kayo. Pero hindi lang sila basta mga engkanto. Mga aswang sila na kung tawagin ay agkuraw. Mga engkantong aswang na kumakain ng kapwa engkanto at tao. Aba, ang ganun bakit sila umaaligid dito? Teka, sigurado ka bang ligtas kami dito? Baka naman ligid sa kaalaman namin ipinapain mo na pala kami sa kanila ah. Abay, hindi ho. Hindi ko alam kung bakit sila nandito. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman sila makakapasok dito hanggat walang permiso mula sa akin. Siguraduhin mo lang. Ang ayoko sa lahat yung tinatraidor ako. Hindi mo alam ang mga kaya kong gawin. Aha, hindi ko naman ho kayo tinatraidor Basta kumalma lang ho kayo. Baka kung rumoronda lang naman ang mga yan maya-maya aalis din naman sila. Napatitig na lang ako kay Lolo nang makita kong napakuyom siya sa kanyang kamay. Dulot ng kuryosidad ko, sumilip ako sa pintuan. Nakiramdam ako sa paligid hanggang sa may naaninag akong gumagalaw sa hindi kalayuan. Agad kong naisip na baka yun na ang engkantong aswang. Kaya sinabi ko yung kina Lolo. Gael, umalis ka dyan. Baka makita nila mga mata mo. Kapag natanda nila mga mata mo, susundan ka nila kahit saan ka magpunta. Baka matuntun din nila kayo rito. Sige na po, sundin mo si Katarina. Baka maamoy nila tayo. Matalas ang pandaman nila at pangamoy. Sige po, Lolo Rustico. Ay, ayun po Nakalayo na sila. Ay, salamat naman at hindi sila nakalapit ng husto dito. Hindi ka rin nila napansin, Gael. Sana naman totoong ligtas na tayo. Apo, sige na. Mas mabuting magpahinga ka na. At maaga pa tayo bukas. Sige po, Lo. Mukhang inaantok na rin po kasi ako Sandali lang, iho. Tio Rustico, kukuha lang ako ng banig sa kaunan ninyo. Ikaw ho, mas mabuting matulog ka na rin. Ako nang bahala magbantay sa paligid natin. Gigisingin ko kayo kagad kung may mga umaalikid na naman dito. Mas mabuti pa nga, Katarina. Pasensya ka na sa mga nasabi ko ha. Nag-alala lang kasi ako para sa kaligtasan ng apo ko Huwag kayo mag-alala. Nandito ho kayo. Naiintindihan ko ho kayo. Na mga panahong yon, nagkasundo kami ni Lolo na matulog na lang muna. Nagpaalam naman si Aling Katarina sa amin na lalabas muna siya para gumawa ng siga. Nung wala na ang ali, suminya sa akin si Lolo na huwag na munang matulog at makiramdam na lang kami sa paligid. Sumang-ayon ako sa gusto niya. At nang masiguro naming wala na si Aling Katarina, huwag tayo masyado magtiwala sa aling yon. Hindi maganda ang kutob ko Anumang oras, posible niya tayong traidorin. Papakiramdaman ko. May kung ano siyang binabalak ano po kaya kung umalis na lang tayo dito sa bahay niya, Lolo? Hindi pwede, Apo. Mamaya, baka may nakaabang ng mga aswang sa atin Gabi na. At mas malakas sila kapag ganitong oras. Ano pong dapat nating gawin? Mas mabuti siguro kung magsalitan tayo ng pagbabantay. Hindi po pwedeng hayaan na lang natin ang galaw nila. Sige na, matulog ka na lang muna at ako na magbabantay. Sige po, ilang oras lang po ang pag-idlip ko para makapagpahinga rin po kayo, Lo. O sige, Apo. Kung sakali ba na may hindi maganda mangyari, talagang kailangan nating umalis. Gigisingin na lang kita. Sige po, Lo. Sinubukan kong matulog noon, subalit dahil sa tensyon na naramdaman ko, nawala na ang antok ko. Kahit na nakapikit man ang mga mata ko, nakiramdam pa rin ako sa paligid. Makalipas ang ilang sandali,
nakarinig ako ng yabag ng paa na papasok sa bahay ni Aling Katarina. Alam kong siya yon, kaya mas tinalasan ko ang pandinig ko. Nakalayo na ho sila, Tio Rustico. Ano ba talaga ang pakay nila sa inyo? Dati-rati, halos hindi naman sila nagagawi dito. Yan ang hindi ko alam. Dinala kami rito ng mga aswang. Siguro, kung hindi kami umalis sa bahagi kung saan nila kami tinapon, baka nakaharap na namin ang pinuno nila. Pero kung nanatili kami ron, sigurado namang may masama nang nangyari sa amin. Sa bagay ho. Pero sa pagkakaalam ko, si Pinunong Velmejo ang patuloy na namumuno sa mga agkuraw. Pero hindi ako sigurado. Dati kasi nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan nila at ng mga puti ang engkanto. Ano naman ho naging resulta noon, Katarina? Wala ho sa mga agkuraw ang namatay pero ang tanging natira sa angka ng mga puti ang engkanto na nakalaban ni na Pinunong Wilhelmo ay naubos na rin. Maliban sa pinuno nila. Talagang ang napakahayop na mga aswang na yan. Sigurado kong mababagsik sila. Kung mga puti ang engkanto naman ng mga nakalaban nila, bakit kaya pati ang mga kadugo ko ay nagawa nilang lipulin? Yan ang hindi ko alam, Tio Rustico. Pero dalawang anggulo lang ho ang nakikita ko. Una, konektado kayo sa mga agkuraw. Baka nakalaban siya ng mga ninuno nyo dati. At ikalawa, baka isa sa inyo ay ginagabayan ng pinuno ng puti ang engkanto. Ginagabayan? Mukhang malabo naman yata ang ikalawang anggulo na naiisip mo. Kung gabay namin siya, sana nagagawa namin siyang makita. Sa bagay, Tio Rustico, meron ka rin namang punto. Pero hindi naman lahat ng bagay nagagawang magpakita. Ang iba, nasa tabi lang natin, pero hindi man lang nagpaparamdam. Basta, wala akong ginawang masama sa kanila. Kapag nakita ko sila, at kapag nagkamali silang idamay ang apo ko, uubusin ko sila. Kung hindi man sila nagawang tudasin ng mga puti ang engkanto, ako ang lilipol sa lahi nila. Hindi na nakasagot si Aling Katarina kabanong iniba niya ang usapan ni na Lolo Rustico hanggang sa nagpaalam siyang matutulog na. Napabuntong hininga na lamang si Lolo noon at naramdaman kong nahiga siya sa tabi ko. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang paghilik ni Aling Katarina kaya bagya kong naimulat ang mga mata ko. Nagulat na lang ako nang makita ko nakatitig na pala si Lolo Rustico sa akin. Nasabi ko na nga ba't gising ka Nakikinig ka sa usapan namin ni Katarina, no? Bakit hindi ka pa rin natutulog? Ha, po? Sige na, matulog ka na lang at ako na ang bahalang magbantay hanggang mag-umaga. Paano naman po kayo, Lo? Baka po antukin kayo. Kailangan din po ninyong matulog. Mamaya na po. Sisiguraduhin ko na munang hindi na babalik ang mga agkuraw. Mauna ka na matulog. Susunod na lang ako. Sige po, Lo. Pero bago po ang lahat, totoo kaya mga sinabi ni Aling Katarina? Hindi ako ganong sigurado, Apo. Pero kung totoo man yan, kailangan paghandaan natin ang pakikipagsagupa sa kanila. Yung patungkol po sa paggabay ng pinuno ng mga engkantong putian, Lo. Sa palagay po kaya ninyo, sino sa mga kamag-anak natin ang ginagabayan yun? Hindi ko rin alam. Ang alam ko kasi isang mabuting tikbalang ang gabay ko. Kaya malabong ako ang ginagabayan nun. Sigurado po na kung sino man ang ginagabayan ng pinuno ng mga puti ang engkanto, siya lang ang makakatalo sa pinuno ng mga agkuraw. Tama ka riyan, Apo. Kaya kailangan natin bumalik sa banong kinalakyan ko. Alamin natin kung sino ang ginagabayan ng nasabing engkanto. Kaya sige na. Matulog ka na at maaga pa tayong aalis kinabukasan. Sige po, Lolo Rustico. Matutulog na po ako. Naguluhan ako sa mga nangyayari sa amin ni Lolo na mga panahon na yon, kabanong. Sa tingin ko, hindi na kami ligtas kahit saan pa kami magpunta. Kalaunan
Dahil sa mga bagay na naiisip ko, tuluyan akong nakatulog. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakaidlip. Pero nagising na lang ako dahil sa ilang beses na pagkakakalabit sa akin ni Lolo. Iminulat ko ang mga mata ko at agad siyang napasenya sa akin na huwag raw akong maingay. Bakit po, Lolo? May nangyari po ba? Aalis tayo ngayon din, Gael. Huwag kang gagawa ng ingay, ha? Kailangang hindi magising si Katarina. Sa likod ng kubo niya tayo dadaan. Sige po. Teka, hindi pa naman po umaga. Bakit po bigla tayong aalis? Sumilip kasi ako sa labas ng bahay ni Katarina at may nakita akong mga nagbabagang mga mata. Malakas ang kutob kong ipinagkanulo na tayo ni Katarina. Akala ko po ba ligtas tayo rito? Yan din ang inaakala ko kanina, Apo. Pero nakatutok silang lahat dito sa kubo ni Katarina. Malamang magkasabwat sila ng mga aswang. Baka nasabi niya sa mga agkuro na nandito tayo. Dapat nga pala talaga tayong umalis dito, Lo. Baka po pati si Aling Katarina, aswang din pala. Malabo yan, Apo. Kung aswang siya, dapat naramdaman kagad natin nung una natin siyang nakita. Marahan akong bumangon nang makita naming nahimbing na rin sa pagtulog si Aling Katarina. Naging maingat kami ni Lolo sa pagakbang. Bago kami tuluyang lumabas, pinakiramdaman namin ni Lolo ang paligid. Nang matiyak namin na wala ng mga nagbabagang mga mata sa bandang likuran, nagpasya na kaming lumabas sa kubo ni Aling Katarina. Huwag kang aalis sa tabi ko. Hindi natin alam kung ilang aswang ang nasa labas. Hindi rin natin alam kung ano ang kakayahan nila, Apo. Sige po, Lo. Mukhang delikado po kasi eh. Tara na. Baka magising pa si Katarina at mabulilyaso pa ang plano natin. Saan naman po tayo pupunta, Lo? Baka po totoong sinabi ni Aling Katarina patungkol sa mga nakatira sa baryong pinakamalapit dito. Yan ang hindi natin alam, Gael. Pero mas mabuti sigurong umiwas na lang tayo ron. Sige po, Lo. Sige na. Lalayo na lang muna tayo rito. Kapag nakaalis na tayo rito, saka natin masisiguro na hindi na tayo masusundan ng mga aswang. Maghihintay tayo ng pagsikat ng araw. Aalis kagad tayo rito. Napatango ako kay Lolo Rustico. Nang nakailang hakbang na ako, naisipan kong lingunin ang kubo ni Aling Katarina. Nung unang pagtitig ko ron, inakala kong namalikmata lang ako. Sinubukan ko pang kusutin ang mga mata ko, pero hindi nagbago ang nakikita ko. Nanindig ang mga balahibo ko dahil doon. Kaya agad kong itinuro yon kay Lolo Rustico. Lo, tingnan po ninyo yung bahay ni Aling Katarina. Naging isang kuweba po. At ang mga bulaklak na nakita natin nung dumating tayo, naging mga ligaw na halaman at baging po. Aba, oo nga, Apo. Naisahan na niya tayo. Sigurado na hindi siya isang ordinaryong tao. Kaya naman pala marami siyang alam patungkol sa mga engkanto at aswang eh. Kung hindi siya ordinaryong tao, ano po kaya siya, Lo? Hindi pa ako sigurado, Apo. Pero kung isa lang siyang karaniwang aswang eh, alam ko magiging balisa siya sa presensya natin eh. Sa bagay po, hindi kaya isa siyang engkanto? Teka, kung sa isang kuweba siya nakatira at may malalim siyang kaalaman patungkol sa mga iba't ibang elemento, hindi kaya isa siyang... sandali, Apo. Mukhang kailangan na talaga nating umalis dito. Hindi. May mga nilalang na nakatitig dito. Nagbabago po ang mga mata nila at parang kulay putik ang balat nila. Yan na siguro yung tinatawag nilang agkuraw. Sige na, Apo. Kanina pa tayo dapat nakalis dito eh. Bilisan mo't baka mahuli pa nila tayo. Wala pa naman tayong dalang panlaban sa kanila. Nagmadali na kaming umalis ni Lolo roon, subalit nakailang hakbang pa lang kami, nakarinig kami ng mga mabibilis na yabag palapit. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at napalunok ako ng laway ko nang makita kong may mga nilalang na papalapit sa amin. Nakangisi pa sila sa amin at halatang sabik na mahuli kami ni Lolo. May isang nilalang na humakbang palapit sa amin at napagtanto kong pamilyar siya sa akin. Pinahirapan pa ninyo ako sa pag-aanap sa inyong dalawa. Nandito lang pala kayo sa labas ng kuweba ng bro, ha? Pamilyar ka sa akin, ha?
Huwag mong sabihin na ikaw rin yung aswang na dumukot sa amin ng apo ko. Ako nga. Ala sige, dalhin niyo ang batang yan. Meron lang akong titiyakin sa matandang ito. Hindi. Pakawalan niyo ako. Hindi ako sasama sa inyo. Lo, tulungan po ninyo ako. Mga hayop kayong aswang kayo. Huwag niyong pakialaman si Gael. Kung gusto niyo, ako na lang ang dalhin niyo. At hayaan na ninyo ang bata. At sino ka naman para diktahan kami, ha? Huwag ka mag-alala, tanda. Hindi namin sasaktan niyang apo mo. Magagamit pa namin siya. Sige, baka nakakalimutan yata ninyong isa kong albularyo at nagmula ako sa hanay ng mga manunugis. Isang hakbang pa ninyo, sisiguraduhin kong may kalalagyan kayo. Kung makapagsalita ka akala mo kung sinong malakas Hindi mo siguro alam kung ano ang kaya namin gawin, ano? Tandaan mo, isa rin akong angkuraw. At akala mo ba, hindi ko alam kung ano kayo? Kayo mga angkuraw, mga nilalang na pumatay sa mga kadugo ko. At sapat ng dahilan yon para... Ano? Sige, lumabang ka, tanda. Nasaan na yung pinagmamalaki mo? Lumabang ka! Sinakmal ng aswang si Lolo Rustico kaya sinikap niyang makalis sa ganoong sitwasyon. Nang makawala na siya, napaangil pa si Gerardo at buong lakas na itinulak si Lolo. Napasigaw na ako dahil sa galit at pag-aalala para kay Lolo. Pero napangisi lang ang mga aswang na nakahawak sa akin. Bago pa man nakatayo ulit si Lolo Rustico, agad siyang inibabawa ng aswang. Ilang beses pa siyang inumpog sa lupa. Pero naging baliwala lang yun. Ngayon, ipakita mo sa akin ang lakas mo. Huwag mong sabihin na katulad ka rin ng mga kadugo mong may hina. Ang mga kagaya nyo ay pagkain lang para sa amin. Nagkataon lang na nung umatake kayo sa kanila, wala ko ron. Kung naroon ako, baka nagawa ko pang baliktarin ang sitwasyon. O nga't isa kang albularyo. Pero matanda ka na't mahina Tapos na ang panahon mo, tanda. Puro ka lang naman salita Pabagsakin mo muna ako, talunin, bago mo sabihin yan. Sige, tanda. Pagbibigyan kita. Pero hindi pa kita pwedeng patayin. Kailangan ka pa ni Pinunong Wilhelma. Sige, para makaharap ko siya at masigil sa mga inutang niyang buhay. Napaangil ang aswang at mas naging agresibo. Napasigaw ako ng mga panahon na yun. At dahil naibaling ni Gerardo ang pansin niya sa akin, nagawang makaalis ni Lolo sa ganoong pwesto. Mas nanggalaiti ang aswang dahil sa ginawa niya. Kaya muli siyang umatake. Noon din, napansin kong may kung anong inusal si Lolo na naging rason para mapaungol sa sakit ang ulo niya si Gerardo. Kasunod nun, nagsimulang magwala ang nilalang kaya inalagaan siya ni Lolo. Kaya inilagan siya ni Lolo. Ano? Sino sa atin na mahina? Mababaw na orasyon pa lang ang ginamit ko sa iyo pero tignan mo ang naging resulta. Pwede kong pasabugin yung utak mo gamit lang ang salita. Pero siyempre, hindi ko gagawin yon. Kung inakala mong matatalo mo ako sa pamamagitan lang ng mga lihim mong kataga, diyan ka nagkakamali. Baka nakakalimutan mong marami kami. Dalawa lang kayo ng batang apa ba? Wala akong pakialam sa bilang ninyo. Alam naman nating umaasa lang kayo sa pinuno niya. Kung wala siya, mga mahihinang nilalang lang naman kayo. Mahihina? Sige, mga kasama, pagtulungan nga ninyo ang matandang ito. Ipakita nyo sa kanya na nagkakamali siya sa mga sinasabi niya. Sige, hala, kayong dalawa, hali kayo. Kahit na magtulong-tulong pa kayo, hindi nyo kaya matandang albularyong ito. Sige na, hayaan na lang ninyo ang batang yan. Wala naman siyang magagawa Itong matanda ang pagtuunan nyo ng pansin. Huwag lang natin siyang papatayin dahil tayong malalagot kay Pinuna. Aba, sige na, tumakas ka na rito. Tumakbo ka na't susunod na lang ako sa iyo. Hindi po, Lo. Tutulungan kita at sabay tayong aalis dito. Hindi ako papayag na matalo kanila. Huwag na, Apo. Makakaya ko naman ito Isa pa.
Hindi na naipagpatuloy ni Lolo Rustico ang sasabihin niya nang bigla siyang kuyugin ng mga aswang. Nag-alala ako para sa kanya, kaya sinubukan kong maghanap ng pwedeng panlaban sa kanila. Iginala ko ang paningin ko sa paligid hanggang sa may makita akong halos isang dipa at gabrasong sanga. Kinuha ko yon at binalak ko sanang ibigay kay Lolo. Nakita ko ni Gerardo kaya napaangil siya. Nang akmang susugurin sana niya ako, may isang babaeng lumabas sa kuweba at mabilis na sumugod sa pwesto namin. Tahimik ang buhay ko rito. Pero anong ginawa ninyo? Nanggugulo kayo? Ikaw pala, Katarina. Nandito lang naman kami para kunin ng maglolong ito. Huwag ka na makisali, bro, ha? Dumikit ka lang ng konti sa pinuno ninyo. Akala mo kung sino ka na? Sa bagay, tama nga naman sila. Ang langaw kapag nakatuntong sa sungay ng kalabaw. Aakalain na nila sa sarili nila na mas mataas pa sila sa kalabaw. Pabayaan mo na kami. Kukunin na namin ang dalawang ito. Sila lang ang pakay namin at wala kaming pakialam sa iyo. Pero nandito kayo sa poder ko. Kaya wala kayong magagawa kung hindi ang magpasailalim sa akin. Umuwi na kayo at sabihin nyo sa pinuno ninyo na ako ang naunang makakuha sa maglolong yan. Kami ang nagpakahirap sa pagtukot sa kanila para dalhin dito. Huwag kang maging hangal, Katarina. Wala ka ng galang sa akin, Gerardo. Talagang ang sinakop na ni Wilhelmo ang utak mo. Kahit sino, pwede kong igalang at hindi. Kaya ikaw, matuto kang lumugar para igalang ka. Huwag mo nang kampihan na maglolo. Alam ko naman na meron kang plano sa kanila eh. Anong ibig mo sabihin, Gerardo? Katarina, anong plano pinagsasasabi niya? Huwag niyo na ho siyang pakinggan. Isa siyang aswang at galamay siya ni Wilhelmo. Kung makapagsalita ka, akala mo eh... Hindi na ipagpatuloy ni Gerardo ang gusto niyang sabihin nang biglang lumapit sa kanya si Aling Katarina. Gamit ang isang kamay, sinakal niya ang aswang at walang kahirap-hirap na inangat yon sa lupa. Sinubukan pang magpumiglas ang nilalang, ngunit sinuntok siya ni Aling Katarina saka ibinalibag. Nakita ng ibang aswang ang ginawa ng bruha, kaya nanggalaiti sila. Pinabayaan nila si Lolo Rustico, saka sabay na umatake kay Aling Katarina. Dahil doon, nagmadali akong lumapit kay Lolo para tulungan siyang makatayo. Lo, mabutit hindi ka nila ganun napuruhan. Oo nga eh. Magpasalamat lang sila at marami sila. Kung isa-isa lang sana silang umatake sa akin eh, nagawa ko silang pabagsakin. Ano nang gagawin natin ngayon? Si Aling Katarina po, isa po siyang bruha. Mukhang nasa alanganin si Katarina eh. Kung kinalaban niya si Gerardo, ibig sabihin, kakampi natin siya. Baka mali ang interpretasyon ko sa kilos niya kanina. Mamaya na tayo umalis dito. Siguraduhin na muna nating patay na ang lahat ng mga aswang na yan. Sige po, Lo. Ikaw ang bahala. Yang hawak mo, akin na. Gagamitin ko yan laban sa mga aswang. Gagantihan ko si Gerardo sa mga ginawa nila sa mga kadugo natin. Sige po. Kapag patay na mga aswang na yan, maghaharap kami ni Katarina. Malalaman din natin ang totoong pakay niya sa atin. Magsasalita pa sana ako, pero nagmadaling humakbang si Lolo palapit kina Aling Katarina. Nabahala ko sa kanila, kaya nagpasya na akong maghanap na rin ng magiging armas laban sa mga aswang. Nang may nakita kong matulis na kawayan, kinuha ko yon. Tinulungan nga ni Lolo Rustico si Aling Katarina, hanggang sa nagawa na nilang matalo ang mga aswang. Sinubukan pang gumapang palayo ni Gerardo, pero inapakan ni Lolo ang ulo niya. Magbabayad ka sa ginawa mo sa mga kadugo ko. Pagbabayaran mo na rin ang pagdukot mo sa amin. E dinamay mo pa pati ang apo ko, ha? Patayin na ho ninyo ang aswang na yan, Tio Rustico. Kapag nakawala pa yan, sigurado magtatawag pa siya ng iba pa niyang mga kauri. Sige, Katarina. May punto rin naman niyang sinasabi mo. Isa pa, ang mga kagaya niya ay hindi dapat na binibigyan ng pagkakataong mabuhay. Matanda ka na, pero uto-uto ka pa rin. Naniniwala ka sa pruwang yan? Baka siya pa ang maunang pumatay sa inyo kaysa sa pinunong Wilhelmo. Hindi niyo ho dapat pinagkakatiwalaan ng aswang na yan. Sige na, tuluyan na ho ninyo siya. Baka dumating pa dito si Wilhelmo at tulungan pa niya ang aswang na yan.
Kung ako sa iyo, tanda, hahayaan mo ako mabuhay para makatakas. Kapag namatay ako, nakatitiyak akong bibihagin kayo ng bruhang yan at gagamitin niya kayo sa pansarili niyang interes. Pansariling interes? Teka, ano ba talaga ang pakay niyo sa amin? Kung totoo man ang sinasabi mo patungkol sa bruhang yan, ano ang kailangan niya sa amin? Patayin niyo na ho ang aswang na yan! May naramdaman akong papalapit dito at nakatitiyak akong si Belhelmo na yon. Pero may gusto pa siyang... Kung ayaw niyo siyang patayin, pes, ako na ang gagawa. Ang dapat sa mga kagaya niya ay dinudurog ang ulo para hindi na pambarisan. Pagkasabi niyang yon, nagmadali siyang lumapit kay Lolo at sa aswang. Magsasalita pa sana si Lolo Rustico para pigilan siya, ngunit bigla niyang inapakan ng buong lakas ang likod ng nilalang. Napaungol naman si Gerardo at dahil gumalaw ng bahagya ang nilalang, nakaalis si Lolo sa kanyang pwesto. Susubukan pa sanang manlaban ng nilalang kay Aling Katarina, pero nang ulitin ng bruhang ginawa niya, nakita ko kung paano nagdurog ang likod nun. Katarina, bakit mo sa tinulo yan? Huwag mong sabihin na ayaw mong mabulgar ka ng aswang na yan. Ginawa ko lang ho kung ano ang nararapat sa kanya. Kung hindi ko siya tinuluyan, sigurado makakasigaw pa yon at makakatawag ng kakampi niya. Pero may sinasabi siya patungkol sa iyo eh. Paano may papaliwanag yon? Ano ang totoong pakay mo sa amin? Katulad ka rin ba ni Belhelmo? Iisa lang ba ang hangarin din niya? Hindi kami magkatulad. Oo, isa ho akong bruha pero wala akong masamang binabalak sa inyo ng apo ninyo. Gusto ko lang kayong tulungan. Dahil kapag nagtagumpay si Belhelmo sa mga gusto niya, siguradong mas magiging makapangyarihan siya. At ano naman kung ganon? Ngayon din mismo, aalis na kami rito ni Gael. Hindi namin hihintayin may gawin ka pa sa amin. Kung yan ang makakapanatag sa kalooban ninyo, sige. Pero wag na ho kayong babalik dito para humingi ng tulong. Minsan lang ako kung maging mabait sa mga tao. Kaya wag nyo nang sayangin. Mas mabuti nang sayangin ko yan. Kaysa naman biglang magbago ang ihip ng hangin at bumaliktad ka sa amin. Kilala mo si Belhelmo. At hindi malabong may koneksyon kayong dalawa. Maliho ang mga kutob ninyo, Tio Rustico. Kung ano man ang iniisip nyo, wag na ninyong pairalin yan. Hala, sige na. Umalis na kayo dito. Dahil maya-maya lang, siguradong may mga aswang nang darating dito. Sige. Salamat na lang sa naging tulong mo sa amin. Huwag na lang sana tayo magkatagpo uli. At huwag kang gagawa ng masama sa amin. Kakalimutan kong minsan naging mabait ka sa amin. Napatitig sa akin ang bruha at nakaramdam ako ng kilabot nang makita ang nagbabaga niya mga mata. Noon din, umalis si Lolo sa tabi niya saka lumapit sa akin. Niyaya niya akong umalis na sa lugar na yon at puntahan ang dati niyang baryo. Akmang aalis na sana kami ni Lolo nang bigla kami makarinig ng pag-angil. Sinipat namin yon at napalunok ako ng laway nang makita ang isang matipunong aswang na katulad ng anyo ni Gerardo. Apo, malakas ang enerhiya niya. Nakikita ko rin ang maitim niyang aura. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang pinuno ng mga angkuraw. Si Pinunong Belhelmo. Ano pong gagawin natin, Lo? Baka po makita niya tayo at pigilan sa pag-alis. Umalma ka lang. Maghintay tayo sa susunod na mangyayari. Papalapit siya kay Katarina at mukhang galit siya. Oo nga po, Lo. Sige po, mas mabuti po siguro kung magtatago na muna tayo at nang... Apo, papasugod sa atin ng aswang. Ako nang bala sa kanya. Dito natin malalaman kung kakampi ba talaga natin si Katarina o hindi. Lo, baka po anong gawin niya sa atin? Sigurado po na papatayin din niya tayo. Saan kayo pupunta? Akala ba ninyo makakatakas kayo sa akin? Hindi! Ano ba kailangan mo sa amin, ha? Bakit mo kami pinadukot? Simple lang naman. Gusto ko lang malaman kung sino sa inyo ang ginagabayan ng pinuno ng mga puti ang engkanto. At bakit? Parano? Gagamitin niyo para sa pansarili niyong interes? Gusto ko malaman mo, ni wala ni isa sa amin ng apo ko ang ginagabayan nun. Malalaman naman natin agad yan kapag nalagay sa alanganin ang buhay niyong dalawa. Napangisi si Pinunong Belhelmo sa amin ni Lolo. Nakita kong naghahanda na si Aling Katarina kaya nakampante ako.
Mabilis na lumapit ang nasabing aswang sa amin. At nang akmang susunggaban sana niya si Lolo, pasugod na lumundag ang bruha patungo sa kanya. Pareho silang nabuwal, kaya nagkaroon kami ng pagkakataon ni Lolo na makaatras ng ilang hakbang. Huwag mong pakailaman ang maglolo. Habang nandito sila sa poder ko, hindi mo sila maaaring kunin. At sino ka naman para pigilan ako? Isa ka lang naman bruha. Samantalang ako ang pinuno ng mga agkuraw. Wala akong pakialam kung sino ka man. Basta, lubayan mo sila at ako nang bahala sa kanila. Hindi ko papayagan na saktan mo sila at gamitin ang pansarili mong interes. Nakakatawa ka, Katarina. Ano naman ang gagawin mo sa dalawang yan? Gagawin mong bihag? At pagkatapos ano? Gagawin mong pagkain pagdating ng araw? Hindi mangyayari ang iniisip mo. Alam mo kahit kailan, hindi ako kumakain ng karne ng tao. Hindi katulad yung agkoraw. Hindi na kayo nakontento sa mga engkanto. Pati mga tao ay binibiktima pa ninyo. Diyan kami mas nagiging malakas. At sino ka naman para sitayin ako, ha? Ako si Katarina. Alam mo rin kung sino ako at kung ano talaga ako. Sige, kung gusto mo talagang makuha ang maglolong yan, siguraduhin mo munang matatalo mo ako. Matatalo ka? Payag ako niyan. Pero sa oras na matalo kita, kakainin ko rin ang laman loob mo. At natitiyak kong mahihigop ko ang lakas mo. Huwag kang magsalita na parang kasing lakas mo na ang manlilikha. Kaya kitang talunin kahit na nakapikit ako. Tingnan lang natin. Pagkatapos ng laban natin, makukuha ko ang maglolo. At magagawa ko pang lantakan ang atay at puso mo. Napaangil si Aling Katarina dahil sa sinabi ni Pinunong Wilhelmo. Sa isang iglap lang, nagsimula na silang makipaglaban sa isa't isa. Ilang beses na sinubukang sunggaban ng aswang ang bruha, pero nagagawa niyang ilagan ang mga pag-atake nito. Nang sinubukan naman ni Aling Katarina na atakihan ng nilalang, naging mas maliksi rin ang galaw nun. Habang abala silang dalawa sa pakikipaglaban, nagpasya kami ni Lolo na umalis na ron. Subalit sa hindi namin malamang dahilan, pareho kaming napako sa aming kinatatayuan. Palangya, anong oras yan kaya ang kaalaman ng ginamit ng dalawang yan? Ba't hindi ko magawang kalasin ang pagkakapako natin sa posisyong ito? O nga po, Lo. Parang nakadikit po talaga sa lupa yung mga paa ko. Kahit na anong subo ko, hindi ko to maiangat. Kumalma ka lang po. Mag-iisip ako ng posibleng dasal na pangkalas dito. Kailangan makalis tayo rito. Sige po, Lo. Hoy, kayong dalawa! Kung sino man sa inyo ang umusal ng pamako para hindi kami makalis dito, kalasin na din niya. Ano bang ibig niyong sabihin? Hindi ko alam kung ano ang itinutukoy ninyo. Bakit hindi ninyo pagsabihan ng aswang na ito? Hoy, aswang! Pakawalan mo kami! Hindi kami papayag sa gusto mo. At kayo din mismo, aalis kami rito. Wala na kayong magagawa. Kapag napatay ko ang bruhang ito, sasama kayo sa akin at magagawa ko ng mahuli ang engkantong matagal ko nang dapat na pinatay. Hindi mo magagawa yan. Ngayon pa lang, papatay na kita. Paano mo mapapatay ang engkantong yon? Kung sa akin pa lang parang hirap ka na, ha? Mamamatay ka ng aswang ka. Aray ko! Pakawalan mo ako! Hindi na ako makahinga! Ang leg ko! Hindi niyo makukuha ang matanda at batang yan. Hahayaan ko silang makalis dito ng ligtas. Tibang masasamang elemento rito, hindi ko hahayaang makapanakit sa kanila. Ikaw, tanda. Alam kong ikaw ang ginagabayan ng engkantong yon. Pero huwag ka mag-alala. Malapit na ang katapusan mo. At ng engkantong gumagabay sa'yo. Hindi na nakapalagpa ang aswang nang hugutin ng bruha ang atay nun. Habang sinasakal siya, napangisip pa si Aling Katarina nang mapatingin siya sa amin ni Lolo. Nakita ko nang namulagat ang mga mata ng nilalang. Pero dahil sa ginawa ng bruha sa kanya, tuluyang siyang binawian ng buhay. Sa hindi namin malamang rason, nagawa na namin makagalaw ni Lolo at dahil doon, naisipan kong baka kagagawa na ng aswang ang pagkakapako namin sa aming kinatatayuan.
Mas makabubuti ho sa inyo kung mananatili na muna kayo sa aking kuweba. Patawad at hindi ko kagad sinabi sa inyo ang patungkol sa akin. Oo, isa akong bruha, pero putian ako. Ano ang ibig mong sabihin, Catalina? Oo, bruha ako at naninirahan sa isang kuweba. Pero wala ho akong ibang hinahangat kung hindi ang kapayapaan dito. Ayaw kong merong gulong nangyayari rito sa gubat. Pero ngayong patay na si Pinunong Wilhelmo, alam kong magiging tahimik na rin ang lahat. Makakalis na kami rito ng walang pangamba. Oo nga po. Saka wala na tayong magiging problema kasi wala na ang kalaban natin. Ang akala ko nga, napakalakas niya eh. Nagawa naman po pala ninyo siyang matalo. Aling Catalina. Oo nga. Ganun lang pala kadaling talunin ang pinuno ng mga agkuraw. Kung itinuloy sana niya ang pag-atake sa akin, malamang ako pa mismo ang nakapatay sa kanya. Pwede na po siguro nating ituloy ang pag-alis natin, Lo. Wala na rin naman pong banta sa atin eh. Yan ang hindi natin sigurado. Kagaya nga ng sabi ko, manatili na muna kayo sa kuweba. Masyadong delikado pa para sa inyo. Baka merong kaalyado ang mga agkuraw na yon at ipagiganti niya ang mga kaibigan nila. Kung mananatili kami sa kuweba mo, makakaasa ba kami na walang masamang mangyayari sa amin? Paano naman ang mga sinabi ng mga agkuraw patungkol sa iyo? Paano kung traidorin mo nga kami? Mga mapanlinlang ho ang mga agkuraw. Hindi mo dapat pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Sige na, alam kong pagod na rin kayo. Bukas ng umaga ay maaari na kayong makaalis. Mayag na tayo, Lo. Pagod at antok na rin po kasi ako eh. Sige, oo na. Mananatili na muna kami sa yugib mo, Catalina. Tara na. Baka may ibang aswang pang sumugod sa atin dito. Pagpasok namin sa kuweba ni Aling Catarina, humingi siya ng patawad sa mga pagsisinungaling niya sa amin. Sinabi niyang totoong ligtas kami roon dahil hindi madaling mapasok ng ibang elemento ang kuweba niya. Pinatawad namin siya ni Lolo. At nang matutulog na sana kami, nagkaroon ako ng masamang kutob. Naging dahilan yon para mawala ang antok ko. Subalit, nang may malanghap akong parang mabangong usok, tuluyan na akong nakaidlip. Hindi ko alam kung gising na ba ako o tulog pa. Pero bahagya akong naalimpungatan na makarinig ako ng mga boses na mula sa labas ng kuweba. Nasaan na sila? Sigurado ka bang hindi sila nakatakas? Huwag ka mag-alala. Nakagapo sila. Kahit na anong gawin nila, kahit na anong orasyon pa ang gamitin nila, hindi nila makakalas ang panali ko. Mabuti kung ganon. Kailangan malaman natin kung sino talaga sa kanila ang kailangan kong makuha. Ikaw ang masusunod. Pero kailangang hindi nila alam na planado pala natin ang lahat at pinaglalaroan lang natin sila. Huwag ka mag-alala. Hindi naman siguro nila alam yan. Kung sakali mang malaman nila, sigurado naman na wala na silang magagawa pa. Huwag tayong pakampante. Mga albularyo mga yan. At kahit papaano, may kaalaman din sila na pwedeng gamitin laban sa atin. Wala akong pakialam. Kapag nadala ko na ang isa sa kanila sa kuta, wala na silang laban. Magagawa ko na rin malipol ng tuluyan ng mga naging kalaban natin. Ninyo lang. Huwag mo akong isali. Bakit naman hindi kita isasali? Kahit nasa ang anggulo natin tingnan, magkakampi tayo. Ang kalaban mo ay kalaban ko na rin. At ang mga kaibigan mo ay kaibigan ko na rin. Teka sandali. Titingnan ko muna sila. Nagawa ko silang ritualan at pausukan kanina kaya alam kong bukas pa ng gabi magigising ang mga yan. Magaling ka talaga at maaasahan. Sige na. Sasamahan na lang kita para makita ko rin sila. Ikaw ang bahala. Pinilit kong imulat ang mga mata ko, Kabanong, pero hindi ko kaya. Ganun pa man, parang may boses na nagsasalita sa isipan ko at nagsasabing kumalma lang ako. Makalipas ang ilang sandali, may narinig akong mga yabag na papalapit sa amin. Nakaamoy na rin ako ng putik, kaya bahagya akong nakaramdam ng kaba. Tumigil ang mga pagyabag sa tabi namin at muli silang nagkwentuhan. Magaling. Sa parang yan, kahit na magising man ang diwa nila, hindi pa rin sila makakatakas. Diwa lang ang pwedeng magising sa kanila, pero hindi ang katawan nila.
Tama ka. Hanggat hindi nawawala ang bisa ng nalanghap nila, hindi sila magigising. At madali rin nating malalaman kung sino ang ginagabayan sa kanila dahil siya ang mauunang gumising. Teka, tingnan mo ang bata. Mas kakaiba ang aura niya kaysa sa matanda eh. Hindi kaya siya ang ginagabayan ng pinuno ng mga puti ang engkanto? Malabo mangyari yan. Napakahina ng bata. Ni wala ko napansing kakaiba sa kanya simula pa nang dumating sila rito sa kuweba ko. Eh kung ang matanda ang ginagabayan nun, siguradong mas bihasa na siya sa pakikipaglaban at mas magagamit niya ang mga turo ng engkanto. Pero magagamit din naman natin ang bata laban sa kanya. Tingnan na lang natin kung hindi siya titiklop kapag buhay na ng apo niya ang nakasalalay. Sa bagay, may punto ka riyan. O sige na, aalis na muna ako at ihanda ko ang kuta para sa pagdating ng bihag. Kailangan makulong ko ang engkanto at may alay sa Panginoon natin ang dugo at laman niyan. Sige na, ako nang bahala rito. Bumalik ka na lang bukas ng gabi. Kailangang nandito ka bago pa man magising ang dalawang yan. Susubukan ko na lang na magpausok ulit para mas maging mahimbing pa ang pagtulog nila. Dahil mas malapit na ang nagkukwentuhang yun sa akin, nagawa ko silang makilala. Sila ay walang iba kundi sina Aling Katarina at Pinunong Wilhelmo. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit buhay pa ang pinuno ng mga agkuraw. Gayong napatay na siya ng bruha. Nasa kalagitnaan na ako ng pag-iisip nang makalanghap ulit ako ng usok. Muli akong nakaramdam ng antok at hindi ko alam kung ilang oras ulit akong nakatulog. Napamulat na lang ako ng mga mata nang makarinig ako ng mga boses sa labas ng kuweba. Lolo, gumising na po kayo. Nandito na si Aling Katarina at mukhang... Ay, ano ba? Eh, teka, bakit nakagapos tayo? Anong nangyari? Sa palagay ko po, naisaan tayo ni Aling Katarina at ng Pinunong Wilhelmo. Bakit mo naman nasabi yan, Apo? Ang walang hiya. Iginapos pa niya talaga tayo. Narinig ko po kasi yung naging kwentuhan nila eh. At meron silang plano laban sa atin. Isa pa, buhay rin po si Pinunong Wilhelmo. Sigurado po na peti ang nakalaban ni Aling Katarina kagabi. Kung totoo ba niyan, talagang napakawalang hiya ng bruhang yon. Pinlano niya lahat ng ito para magtiwala tayo sa kanya. Para hindi na tayo umalis. Ano na pong gagawin natin, Lo? Nasa labas na sila. At ilang sandali lang papasok na sila rito. Kukunin daw po nila kung sino mang ginagabayan ng pinuno ng mga engkantong putian. Hindi tayo papayag. Kung naisan nila tayo, kailangang maisan din natin sila. Isa pa anong paraan po? Baka po marinig nila tayo eh. Pilitin mong makalapit ng husto sa akin. Ibubulong ko sa iyo ang naisip ko. Gagawin lang natin ito kapag nakawala na tayo sa pagkakagapos. Sige po, Lolo. Sandali lang po, uusok po ako ng kaunti. Nang mas nakalapit na ako kay Lolo Rustico, ibinulong niya sa akin ang naisip niyang plano. Nasa kalagitnaan kami ng pagbubulungan nang makarinig kami ng mga pagyabag. Magtutulog-tulugan pa sana kami ni Lolo pero nakita na kami ni na Aling Katarina at ng Pinunong Wilhelmo. Halos hindi pa ako makapaniwala noon dahil kawangis talaga ng nakalaban namin nang nagdaang gabi ang aswang nakasama ng bruha. Gising na pala kayo maglolo. Kumusta ang mahaba niyong pagtulog? Maganda ba ang naging panaginip ninyo? Siguradong na naginip silang nagawa na nilang makatakas. Yun nga lang, hanggang panaginip lang yon. Ngayong gising na kayo, sabihin niyo sa akin kung sino sa inyo ang ginagabayan ng pinuno ng mga engkantong putian. Makapangyarihan ka naman, hindi ba? Ikaw nga ang tinaguriang pinuno ng mga agkuraw. Ngayon, hula mo na lang kung sino sabi ng apo ko. Napakapilosopo mo talaga, tanda. Ang akala mo ba makakaligtas pa kayo? Talagang ang traitor ka, Katarina. Kung naniwala lang sana ako sa kutob ko at ng mga sinabi ng aswang na nakalaban natin, sana'y nakalista kami rito. Yan nga ang problema nyo eh. Naniwala kayo kagad sa isang bruha. At alam ba ninyo, maniwala man kayo sa hindi, mag-asawa kami ni Katarina. O ano,
Nagulat kayo. Ngayong alam na ninyo ang koneksyon namin. Siguro naman, klaro na rin sa inyo kung bakit ko kayo iginapos dyan. Napahanga nga ako ng asawa ko eh. Biruin nyo, nagawa niyang sakyan kagad ang pakulo ko na magpadala ng huwad na pinuno ng mga aswang. Oo naman. Ko pa ba? Hangang-hanga nga maglolog yan. Dahil sa ginawa ko. Mga uto-uto kasi. Napakuyom ng kamay niya si Lolo dahil sa sinabi ng bruha. Nang mapansin niyo ng dalawa, napatawa sila. Sinipa pa ni Pinunong Wilhelmo sa tiyan si Lolo na naging rason para mapaungol siya. Palihim kong sinusubukan na makapiglas mula sa pagkakagapos. Kalaunan, napansin kong medyo naging maluwag na yon, kaya patago kong kinalabit si Lolo. Subalit sa halip na pansinin niya ako, ibinaling niya ang titig niya sa pinunong aswang. Pakawalan niyo ako rito at labanan. Huwag kang maging duwag. Kung totoong ikaw ang pinuno ng mga agkuraw, lumabang ka ng patas. Isa lang ang pakakawalan ko sa inyo. Pero bago yan, aalamin ko muna kung sino ang ginagabayan niya sa inyo. Huwag ka na magkaila. Alam ko naman na gusto mong malaman yan para maiwasan mo. Nababasa kita, Pinunong Wilhelmo. Sige, pero teka, sigurado ka bang lalabanan mo ako? Matanda ka na eh. Baka mabali ang mga buto mo nang wala sa oras. Ano? Sige, pakawalan mo ako at tingnan natin kung hanggang saan ang ipinagmamalaki mong lakas. Sige, pakakawalan kita pero bago mo ako kalabanin, unahin mo muna ang asawa ko. Baka sa kanya pa lang durog na yung mga buto mo. Kahit sino pa sa inyo, ayos lang. Sige, lalabanan ko kayo ng mano-mano o kahit meron mang sandata. Napangisi ng malapad si Pinunong Wilhelmo dahil sa sinabi ni Lolo. Naganda naman si Aling Katarina at nakita kong mas naging mabagsik ang itsura niya. Pinakawalan ng pinunong aswang si Lolo at kasunod noon, itinulak niya ang matanda patungo sa bruha. Napaangil naman si Aling Katarina. Inatake niya si Lolo. Samantala, nanood naman si Pinunong Wilhelmo sa kanilang dalawa. Habang nasa ganun silang sitwasyon, inihanda ko ang sarili ko para sa mga susunod na mangyayari. Kapag nalaman na namin kung sino sa inyo ng apo mo ang ginagabayan ng pinuno ng mga engkantong putian, isa sa inyo ang magkakaroon ng hindi makakalimutang kamatayan. Hindi makakalimutang kamatayan? Mas nababagay yan sa inyong dalawa ng asawa mo eh. Isa kang traidor. Ang mga katulad mo ay dapat nang nauunang mamatay. Baka nakakalimutan mo na yata ang kasabihang ang masamang damo ay hindi madaling mamatay. Ha! Sa bagay, masamang damo nga kayo ng asawa mo. Pero nakakalimutan mo na rin siguro na kasangga ko ang Diyos sa bawat labang ko. Isa akong albularyo, oo. At kahit anong gawin ninyo, may kakayahan akong puksain kayo. Yan ay kung magagawa po. Puro ka lang naman satsat ah. Wala kang pinagkaiba sa iba mong kalahi. Mga albularyo at manunugis ko no. Pero naging madali lang naman sa amin ang pagtalo sa kanila. Sa mga katulad mong traidor, talaga namang mas madali mong matatalo ang mga kalaban mo. Pero ngayong nabunyag ng mas maagang pagkatao mo, malamang hindi na mauulit ang pangyayaring yon. Tingnan na lang natin, tanda. Sige, anong gagawin mo kapag hinuli kita at binuhat katulad nito? Di gawin mo kung anong gusto mo. Pero kapag nakalapag ako at nakabawi, siguradong malulumo ang asawa mo. Buong lakas na binuhat ni Aling Katarina si Lolo Rustico. Naging kalmado naman siya at nang ibalibag siya ng bruha, himulang nagawa niyang ibalanse ang kanyang katawan. Lumapag siya ng nakatayo, kaya napailing si Aling Katarina. Bago pa man nakahakbang si Lolo para sumugod, umatake na ulit sa kanya ang bruha. Sa pagkakataong yon, umusal si Lolo ng dasal saka inihip sa kanyang kamao. Saktong pagkalapit sa kanya ng bruha, buong lakas niyang sinuntok ito. Aray ka! Sobrang sakit ng tiyan ka! Pero, diyan ka nakakabali. Mawawala ka agad ang sakit nito. Babawian kita, tanda! Bahala ka kung anong gagawin mo, pero bago ang lahat,
saluhin mo muna ang kamao ko. Itong dapat sa mga katulad mo. Walang iya ka. Aray ko, halos paulanan mo na ako ng suntok Humanda ka kapag ako naman ang magkaroon ng pagkakataon. At akala mo ba ibibigyan kita ng pagkakataon? Hindi. Ito ang dapat sa'yo. Hindi ako papayag na ikaw ang mas lamang sa ating dalawa. Ano, tapos ka na? Ngayon, ako naman. Sige, tingnan natin kung sino ang mas malakas sa ating dalawa. Nagpambuno sa isa't isa sila Lolo at Aling Katarina. Sinubukan pang suntukin ni Lolo ang bruha, pero nagawa niyang salagin yon. Sa hindi inaasahan ni Lolo, nagawa siyang ibalibag ng bruha. Bumagsak siya sa mabatong bahagi. At dahil doon, hindi agad siya nakagalaw. Gusto ko na sanang umalis sa pwesto ko para tulungan si Lolo. Pero sumenya siya sa akin na wag na akong gumawa ng hakbang para labanan sila. Na mga panahong yon, muli pang binuhat ng bruha si Lolo at ibinalibag papunta sa kinatatayuan ni Pinunong Wilhelmo. Ano? Bakit hindi mo magawang lumaban? Talagang matanda ka na. Mahina na ang tuhod mo. Malamang wala sa iyo ang gabay. Baka nasa apo mo. Diyan ka nakakabali. Nasa akin ang gabay. Ako ang ginagabayan ng pinuno ng puti ang engkanto. Hindi ko na kailangan pang patunayan niya sa inyo. Masyado kang mahina. Kung talagang malakas ka, bakit hindi mo magawang matalo si Katarina? Isa kang huwad, Rustico. Katulad ka lang din ng mga kadugo mo. Walang binatbat. Baka nga huwad na albularyo lang yan Baka naman nagkukunwari lang na isang manunugis. Nagkakamali ka ng inakala, Katarina. Sige, gusto talaga ninyo ng seryosong laban Papakita ako kayong dalawa. Rico, Wilhelmo, sinasakal niya ako. Tulungan mo ako, dali. Wag na. Makakaya mo naman siya, hindi ba? Labanan mo na lang muna siya at ang malaman natin kung siya ba talaga ang hinahanap natin. Hayop ka, Wilhelmo. Talagang ang sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi na sana kita tinulungan pa. Yan ang dapat sa mga traidor. Tina-traidor din. Nag-iba yung lakas at liksi ni Lolo, kaya naging mahirap para kay Aling Katarina na masundan ang mga galaw niya. Sa hindi inaasahan ng bruha, binuhat din siya ni Lolo at buong lakas na ibinagsak sa batuhan. Napaungol ang bruha at muli niyang sinubukang bumangon. Subalit, bago pa man niya magawa ang totoong pakay niya, nakadampot na si Lolo ng bato. Ibabagsak sana niya yon sa bruha, ngunit bago pa man niya magawa ang pakay niya, sinugod na siya ni Pinunong Wilhelmo na naging rason para mabuwal siya sa lupa. Anong akala mo? Papayagan lang kitang patayin mo ang asawa ko ng ganun-ganun na lang? Hindi! Wilhelmo, hawakan mo matandang yan. Kailangan kong makaganti sa kanya, bilis! Sige, basta siguraduhin mo lang na makakalasog-lasog ang buong katawan niya, ha? Kapag nangyari yan, siguradong kikilos ang gabay niya para tulungan siya. Yun ay kung talagang siya ang ginagabayan ng engkantong yon. Sige, gawin na din niya. Tignan natin kung hindi kayo magsisi kapag ginawa niyo yan. Eto na, Katarina. Ikaw na ang bahala sa matandang ito. Gawin mo kung ano man ang gusto mong gawin sa kanya. Narinig mo ang asawa mo, bruha. Sige na! Napaangil ang bruha dahil sa huling sinabi ni Lolo. Bumangon si Aling Katarina, saka ilang ulit na sinuntok at kinalmot si Lolo Rustico. Nung una, walang naging reaksyon doon si Lolo. Ngunit nang makalipas ang ilang minuto, mas naging agresibo ang bruha. Nasugatan si Lolo dahil sa ginawa ng nilalang sa kanya. Kalaunan, napansin kong nanghihina siya. Napangisi pa ang mag-asawa at nang bitiwan ni Pinunong Wilhelmo si Lolo Rustico, tuluyan siyang nabuhal sa lupa. Hindi siya ang ginagabayan ng engkantong yon. Kung siya yon, hindi dapat siya magiging ganyang kahina. Himaka, Wilhelmo. Kung siya ang merong gabay, magkakaroon sana siya ng pambihirang lakas at liksi. Saka, mas magiging mautak siya kesa sa atin. Pwe! Binigo ko ng kutob ko.
Teka, baka nagkukunwari lang talaga siyang mahina ah. Baka may pinaplano pa siya laban sa atin. Sige, para malaman natin kung totoong hinala mo o hindi, mas mabuti siguro kung gamitin natin ang apo niya. Sa paraang yan, kung talagang siya ang ginagabayan ng pinuno ng puti ang aswang, lalabas ang totoo niyang lakas. Maganda yung naisip mo. Sige, bakaunan mo ang bata at gamitin laban sa matandang ito. Kahit na nawawalan siya ng balay, sigurado namang babalik ang ulirat niya kapag narinig niya ang pagsigaw niyan. Sandali, pakakawalan ko si Gael. Gael, nasaksihan mo naman kung paano namin nilampaso ang lola mo, hindi ba? Nasabi lang ninyo yan dahil nagtulungan kayong dalawa. Kung isa-isa lang kayong lumaban sa kanya, alam ko naman na matatalo lang kayo eh. Aba, iba rin yung batang yan ah. Maangas. Sige, Katarina, pakawalan mo siya at tingnan natin kung meron ngang ibubugayan sa'yo. Ikaw nang bahala sa kanya. Basta, wag mo lang siyang papatayin ha. Masusunod, asawa ko. Ako na ang bahalang... Hindi na kailangan. Ako lang naman ang gusto niyong makuha, di ba? Sasang-ayon ako sa gusto niyo, pero basta pakawalan niyo lang at hayaang mabuhay ang apo ko. Pareho natigilan sina Aling Katarina at Pinunong Wilhelmo nang makita nilang biglang tumayo si Lolo. Napansin kong naging baliwala nga sa kanya ang mga sugat na natamo niya. At animoy gusto niyang tapusin ang dalawang nilalang. Napailing naman si Aling Katarina at sa halip na humakbang palapit sa akin, ibinaling niya ang pansin niya kay Lolo Rustico. Noong mga sandaling yon, napaangil na ang dalawang nilalang at nakita ko ang pagkasindak sa kanilang muka. Ano? Naniniwala na kayong ako ang ginagabayan ng pinuno ng mga puti ang engkanto? Kapag hindi niyo pinakawalan si Gael, titiyakin kong mamamatay kayo. At gagawin ko rin sa ibang kalahi niyo ang ginawa niyo sa mga kauri ko. Kulang pa ang pruweba para maniwala kung ikaw yon. Kung si Katarina ang kakalabanin mo, alam kong madali mo siyang matatalo. Pero sige, pagbibigyan kita. Ako ang labanan mo at patunayan mo mismo sa akin kung totoo ang hinala ko. Sige, mas mabuti pa nga para matapos na ang lahat ng ito. Gusto ko sanang humingi ng pabor patungkol sa apo ko eh. Pero alam ko nang hindi naman ninyo gagawin yon. Pareho kayong tuso ng bruhang yan eh. Kailangan mong maging mautak, tanda. Hindi lang lakas at liksi ang labanan dito sa mundo. Utakan din. Sige, Katarina. Bantayan mo ang bata para hindi makatakas. Kapag tatakas, patayin mo na kagad. Ako nang bala sa matandang ito, pati na ang gabay niya. Lumapit sa akin si Aling Katarina habang nakangisi ng abot hanggang tenga. Nang mga panahong yun, Kabanong, nakarinig na ako ng mga pag-angil, kaya ibinaling ko kina Lolo ang pansin ko. Nakita kong naglalaban sila ni Pinunong Wilhelmo at Lolo Rustico, kaya inihanda ko ng sarili ko para sa kung anuman mangyayari. Dahil mas nag-iba yung lakas at liksi ni Lolo, hindi siya madaling mahuli ng Pinunong Aswang. Ilang beses pa niyang nagawang masuntok si Pinunong Wilhelmo hanggang sa nadakip siya nito at buong lakas na ibinalibag. Kahit na ang lolo mo ang ginagabayan ng engkantong putian, mas malakas pa rin sa kanya ang asawa ko. At ikaw bata, pasensya na lang tayo sa magiging kapalaran mo mamaya. Alam kong mas malakas ang lolo ko kaysa sa aswang na yan. At kung ano man ang gagawin niyo sa akin, alam ko, hindi naman ako pababayaan ni Lolo Rustico eh. Hindi pababayaan? Tingnan na lang natin kung may magagawa pa siya. Hindi nga niya may pagtanggol ang sarili niya. Diyan kayo nagkakamali, Aling Katarina. Tingnan niyo silang dalawa ni Pinunong Wilhelmo. Tingnan mo kung paano paulit-ulit na suntukin ni Lolo ang asawa mo habang iniibabawan niya ito. At bakit? Inakala mo ba na matatalo niya si Wilhelmo sa pamamagitan lang yan? Diyan ka nagkakamali. Ha! Tingnan mo kung ano mangyayari, bata. Masdan mo. Ha? Hindi. Paano naging ganyan? May mga lumabas na uod sa katawan ni Pinunong Wilhelmo at gumapang patungo kay Lolo. Hindi. Hindi lang dugong engkanto ang nananalaytay sa kaugatan ng mga agkuraw. Sila ay nagmula rin sa mga sinaunang lahi ng amalanhig na nakatira sa gubat na ito.
Nang marinig ko ang pag-ungol ni Lolo dahil sa paggapang ng mga uod sa kanya at pagpasok ng mga ito sa balat niya, nabahala ako ng husto. Hindi na ako nakatiis at minabuti kong kalagan na ang sarili ko. Nagulat naman ang bruha nang malaman niyang hindi pala ako nakatali ng mahigpit. Tatakbo na sana ako kay Lolo para tulungan siya, pero bigla akong pinigilan ni Aling Katarina. Nagpumiglas ako, ngunit hindi ko kinaya ang lakas niya. Ang kala mo ba hahayaan kitang tulungan mo ang lolo mo? Hindi! Pabayaan nating magna siya habang kinakain ng mga uod na mula sa katawan ni Wilhelma. Hindi! Pakawalan niyo ako! Tutulungan ko si Lolo! Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa kanya. Mga masasama kayo. Tama nga si Lolo na mga wala kayong iya at demonyo. Bahala ka kung ano man ang sabihin mo, bata. Basta panoorin lang natin silang maglaban. Tingnan mo ang lolo mo. Kahit na marami nang gumagapang na uod sa katawan niya, pinipilit pa rin niyang makipaglaban. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na mapatay lang ninyo si Lolo. Lalaban din ako katulad niya. Gagawin ko ang lahat para matalo kayo. Namnamin niyong pareho ang huling sandali ng pagpabalik niyo dito. Sige pa! Magpumiglas ka pa, bata! Lakasan mo pa! Nakaramdam ako ng kakaibang puwersang bumalot sa akin. Nung una, parang sumaklob lang yon sa ulo ko. Pero makalipas ang ilang sandali, buong katawan ko na ang nilukob noon. Bago pa man makapaghanda ang bruha, buong lakas akong nagpumiglas sa kanya. Namilog pa nga ang mga mata niya nang mapansin niyang ang kakaibang lakas ko. At nang akmang dadakmain sana niya ulit ako, itinulak ko siya. Maging ako namangha sa kakaibang lakas ko. Kaya noon din, minabuti kong lumapit kina Lolo. Wilhelma! Hindi ang matandang niya ng may gabay! Tingnan mo ang bata! Mas naging maliwanag ang aura niya! Naramdaman ko ang kakaiba niyang lakas nang pumiglas siya sa akin! Sigurado kung siya ang hinahanap natin! Kung ganon, bakit hinayaan mo siya makapiglas? Mahina ka talaga, Katarina. Yan nga ang problema eh. Kanina pa pala siya nakakawala sa pagkakatali. Pero hindi natin yun nalaman kaagad. Hindi siya kumikilos. Ang sabihin mo, wala kang silbi. Ala, dakpin mo ang bata at siguraduhin hindi siya makakatakas. Tatapusin ko lang ang matandang ito at ako nang bahala riyan. Papatayin ko na ang gabay niya. Kung totoo ikaw ang ginagabayan ng engkantong hinahanap nila, gamitin mo ang lakas mo para talunin sila. Kapag namatay ako, ipaghiganti mo ako sa dalawang ito. Tumahimik ka. Oo, talagang mamamatay ka. Inuud ka na nga eh, hindi ba? Pero bago mangyari yan, mapapanood mo muna kung paano ko patayin ang gabay ng apo mo. Pasensyahan na lang din kung pati siya madadamay. Magsasalita pa sana ako, pero bigla kong inatake ni Aling Katarina. Nabuwal ako sa lupa, pero bago pa man siya makaibabaw sa akin, nagawa kong makatayo ulit. Namangha pa ako noon dahil parang may kumokontrol sa aking katawan. Pagkalapit ng bruha sa akin, buong lakas ko siyang sinuntok sa tiyan na naging dahilan para mabuwal siya. Babangon pa sana siya kaya sinakyan ko siya sa buong lakas na sinakal habang pinipigilan siyang makatayo. Dahil sa nangyari, hindi ko na naibaling ang pansin ko kay Lolo Rustico. Malakas ka nga, bata. Pero mas malakas pa rin ako sa iyo kung tutuusin. Bata ka lang at wala kang magagawa sa isang bruha na katulad ko. Una, kayo na malakas. Pero sige, kung totoo man yung sinasabi nyo, umalis kayo sa ilalim ko. Gawan nyo ng paraan. Talagang gagawan ko ng paraan. Kung mismo ang papatay sa lola mo. Sige, gawin mo kung anong gusto mo. Pero may tiwala ako kay Lolo. Hindi siya magpapatalo sa pinunong aswang na yan. Oo nga't mabangis siya. Pero may kaalaman si Lolo na magagamit laban sa inyo. Kung meron man, bakit hindi niya ginagamit? Tingnan mo silang dalawa ni Wilhelma. Nagpapatuloy pa rin ang pakikipagpambuno nila sa isa't isa habang naglalabas-pasok na sa balat ng lolo mo ang mga uod. Dahil naibaling ko na ang pansin kay Lolo, nagawa kong may tulak ang bruha. Agad siyang nakaalis sa kanyang pwesto, pero bago pa man siya makagawa ng kung anumang binabalak niya,
mabilis ko siyang nilapitan saka sinunggaban. Nakipagpambuno ko sa kanya hanggang sa bumagsak kami sa lupa. Talagang matigas ka, bata. Totoo nga ginagabayan ka ng pinuno ng puti ang engkanto. Pero hindi pa ako kontento sa pinapakita mong lakas. Ano ka? Patunayan mo sa amin na ikaw nga ang napili niyang gabayan. Hindi ko naman kailangan patunayan yan eh. Nakadepende yan sa kung anong paniniwalaan nyo, Aling Katarina. Sige, mamili ka. Gamitin mo ang buong lakas mo. O mamamatay ka dahil sa pagkakasakal ka. Napakasama nyo, Aling Katarina. Hindi kayo dapat na pinapayagang mabuhay. Ano na, Gael? Sige na. Hindi ako papatalo sa kanya. Kasabi ni Pinunong Belhelmo noon, umatake siya sa akin. Kahit pa na medyo alanganin ako, sinubukan kong labanan siya. Nakipagbuno kami sa isa't isa. Dahil mas pandak ako sa kanya, bagya siyang napapayuko para maabot ako. Dulot ng kanyang ginagawa, mas naging madali sa akin na maabot ang ulo niya. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, sinuntok ko yon sa kaliwang sentido. Susundan ko sana yun ng pagtulak sa kanya, ngunit napaatras siya. Sabay lundag sa akin. Dahil sa nangyari, napalumpasay ako sa lupa. Halika rito. Itatabi kita sa lolo mo. Kailangan magising siya para makita niya kung paano ka malalagutan ng hininga. Kawalan niyo ako. Huwag niyo ako gilain ng ganito. Kawalan niyo ako. Huwag ka nang manlaban pa. Diyan ka nararapat sa tabi ng lolo mo. Malapit ng bawian ng buhayan. Anong ginawa niyo sa lolo rustiko ko? Ayop ka, Pinunong Belhelmo. Magbabayad kayo. Apo ko, pasensya ka na at mahina na ako. Hindi ko na makakaya pang labanan ang aswang na yan. Bata ka pa lang. Alam kong may gabay ka. Hindi ko inakala na ang pinuno ng mga engkantong putihan ang gumagabay sa iyo. Lolo, wag na po muna kayo magsalita. Ang balat nyo, may mga butas dahil sa ginawa ng mga uod. Teka, anong nangyari? Bakit nawala mga uod? Anong ginawa mo, tanda? Wala ka nang pakialam, aswang. Itong mga uod mo, pulutin mo ng isa-isa. Lahat sila naligas at hindi na gumagalaw. Hindi maaari. Kung ganon, sige. Mas maigi nga yan para makita mo kung anong gagawin ko sa apo mo. Napaubo na lang si Lolo dahil sa sinabi ng pinunong aswang. Napaangil naman ang nilalang at mas mabilis siyang humakbang palapit sa akin. Sinubukan niya akong buhatin, pero hindi niya nagawa at animoy nabibigatan siya sa akin. Dahil doon, bumelo siya at buong lakas niya akong sinipa. Gamit ang dalawang braso ko, sinalag ko ang paa niya. Alam kong masusundan pa ang pag-atake niya, kaya tumayo na ako, saka ibinalibag siya ng buong puwersa. Tumilapon ng aswang kaya sinundan ko kung saan siya bumagsak. Saktong pagkalapit ko roon, nagulat ako nang makitang nakatayo siya at nakangisi sa akin. Ano? Bakit parang nagulat ka? Nabigla ka ba nang malamang hindi man lang ako nasaktan? Hindi ako nabigla dahil sa nangyari sa inyo. Nagugulat lang ako dahil nakakaya ko yung ibalibag ng isang bata. Huwag kang magmalaki sa akin. Kung kayo lang ng lolo mo, madali para sa akin ang patayin kayo. Pero dahil dyan sa gabay mo, nahihirapan ako. Kung ganon, inamin na rin ninyo na mahina kayo. Sa bagay, hindi nga nyo mapatay ang pinuno ng mga engkantong putian, hindi ba? Mahina! Mahina pala. Kung iniisip mong maawa ko sa iyo, bata, diyan ka nagkakamali. Inatake ako ng pinuno ng aswang. Buong higpit niya akong niyapos, saka ibinalibag. Napahiyaw ako nang tumama ako sa malaking puno. Pagkabagsak ko sa lupa, nagtaka ako kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng pananakit ng katawan. Agad kong ibinaling ang pansin ko sa aswang at napatayo ako nang makita kong papasugod siya sa akin. Noon din, parang may kumontrol sa katawan ko. Sinalubong ko ang pinunong aswang at sa hindi ko maipaliwanag na rason, nagawa kong makipagbuno sa kanya. Napansin kong nahihirapan siyang kalabanin ako, kaya mas nabuhayan ako ng loob.
Kaya naman pala hindi nyo magawang matalo ng tuluyan si Lolo eh. Hindi pala sapat ang lakas nyo. Minamalit mo ba ako? Ako na isang pinuno ng mga agkuraw. Wala naman akong pakialam kung sino kayo eh. Ang sa akin lang naman, pinatay nyo ang mga kalahi namin ni Lolo. Dapat lang naman sa kanila yun eh. Pati ang mga puti ang engkanto. Dapat lang din silang mamatay. Sila ang dumagdag sa lakas namin ni Katerina. Magbabayad ka, Wilhelmo. Igaganti ko rin ang lahat ng mga engkantong putihan na nagbuwis ng buhay sa kamay mo. Malas mo lang at nakatakas ako, saka nakahanap ng magagabay ang albularyo. Bah, ilala kita. Ikaw ang pinuno ng mga engkantong putian. Sumapi ka na talaga sa bata, ha? Mabuti kung ganon. Mas magiging madali ang trabaho ko. Sinubukan niyang bumangon ulit at nang magawa niya, sinakal niya ako sa buong lakas na binuhat. Akmang itatapo na sana niya ako nang bigla siyang nagsisigaw sabay bitaw sa akin. Napatras siya ng ilang hakbang sabay angil. Kaya nakuryoso ako kung ano ang nangyari sa kanya. Napilitan siyang labanan ako nang ako na mismo ang umatake sa kanya. Nagpatianod na lang ako at tinayaan ang kung anumang kumukontrol sa akin. Ilang beses na sinubukang manlaban ni Pinunong Wilhelmo, ngunit dahil sa nag-ibayo kong lakas, wala na siyang nagawa. Aray ko, ang likod ko. Sobrang sakit. Tama na bata. Tama na. Suko na ako. Ha? Bakit ka sumusuko? At bakit maawa ako sa'yo? Naawa ka ba sa mga kadugo namin na pinatay nyo? Pinatay lang naman namin ang kalahi nyo para wala nang sagabal sa amin, bata. Huwag mo akong tawagin bata. Ngayong makarap na tayo, masusukat na rin natin kung kaninong lahi ang mas malakas. Kayong mga agkuraw pa o kami mga puti ang engkanto? Kayong mga engkanto? Sige, ganyan nga. Sakupin mo ang katauhan ng bata para tuluyan na siyang mawala. Hindi ko gagawin yan. Oo, hiniram ko ang katawan ng bata, pero hindi ko kinuha ang diwa niya. Alam niya kung anong mga sinasabi't ginagawa ko. Ginawa ko lang naman ito para maramdaman ko mismo kung paano kita patayin. Umangil si Pinunong Wilhelmo, pero nang subukan pa niyang gumalaw, sinuntok ko siya sa tiyan. Napaungol ang aswang at agad na nabuwal sa lupa. Naaninag ko pa ang bakas ng kamao ko sa tiyan niya. Noon din, inibabawan ko siya at sunod-sunod na pinagsususuntok. Habang ginagawa ko yon, hindi ako nakaramdam ng pagod. Tumigil na lang ako sa pagsuntok sa mukha ng aswang nang mapansin kong medyo nangihina na siya. Yun lang pala talaga ang kaya mo. Ang buong akala ko magagawa mo akong patayin sa isang pagsuntok lang. Hindi ka nga ganun kalakas. Sinadya ko talagang hindi ka muna tuluyan, no? Gusto kong malasap mong daan-daan ng kamatayan para maranasan mo rin ang naramdaman ng mga biktima mo. Hindi na kailangan. Kapag nakikita ko mga mata nila, alam ko nang nasisiyahan sila sa kanilang pagkamatay. Talagang ang may sa demonyo ka, aswang. Pero ngayon, magkakaroon na ng hustisya. Sisiguraduhin kong ang dami mong sinasabi. Etong bagay sa'yo. Dahil napansin kong gumalaw siya at susubukan sana niya akong sakalin, buong lakas ko siyang sinuntok sa sintido. Napaangil ang aswang pero inundayan ko na siya ulit ng pagsuntok hanggang sa halos madurog na ang mukha niya. Nang mapansin kong sobrang hina na niya, umusog ako ng kaunti saka lumapit sa tiyan niya. Naging masama ang kutob ko, kaya minabuti kong ipikit na lang ang mga mata ko. Pagkamulat ko, napasigaw ako ng malakas nung makita kong wakwak na ang tiyan ng Pinunong Wilhelmo. Ano? Masaya ka na? Kahit na mapatay mo ako, hindi mo pa rin kayang ibalik ang mga buhay ng mga kalahi mo. buhay ka pa rin? Wasak na ang tiyan mo ah. Isa akong agkuraw. At kahit patay mo man ang pinakapisikal na katawan ko, magiging... Napako na lang ang paningin ko sa aswang. Napalunok pa ako ng laway ko nang magsimulang mangisay si Pinunong Wilhelmo. Ang mas ikinagulat ko noon ay nang may makita akong puting usok na umalis sa katawan ko. Ilang sandali pa
nakita kong may usok ding umalis sa katawan ni Pinunong Wilhelmo at pareho silang lumayo sa pwesto ko. Noon din, naalala ko si Lolo kaya napatakbo ko palapit sa kanya. Napansin kong hindi siya gumagalaw kaya sinubukan ko siyang yugyugin. Hanggang sa marinig ko ang ungol niya. Lolo! Lolo, salamat po at nagising kayo. Akala ko po kasi nawala na kayo ng tuluyan sa akin eh. Bakit, Apo? Ano ba nangyari? Teka, ang pinuno ng mga aswang. Baka kung nakatakas siya, bigla siyang umatake sa atin. Huwag na po ninyo siyang isipin, Lo. Wala na po si Pinunong Wilhelmo. Patay na po siya. Ha? Paano namatay? Sinong pumatay sa kanya? Teka, may dugo ang kamay mo ah. Huwag mong sabihin na... Opo, tama po kayo ng iniisip, Lo. Pero hindi po akong totoong pumatay sa kanya. Ang pinuno po ng mga puti ang engkanto. Ginamit po niya ang katawan ko para magawa niya po yun. Mabuti naman at walang masamang nangyari sa iyo, Apo. Hindi po kayo galit sa akin, Lo? Hindi. Walang rason para magalit ako sa iyo. Isa pa, mas mabuti ngang nangyari yun sa pinuno ng mga aswang. Ngayon, nakakamit na natin ang hustisya. Naipagigantinan natin ang mga kadugo natin, pati na ang kalahi ng gabay mo. Nung mga panahon na yun, inalalayan ko si Lolo para makasandal sa puno. Tiningnan ko pa ang balat niya at napakunotno ako nang makitang wala na ang mga sugat niya. Inusisa ko siya kung ano ang nangyari. Inilahad naman niya sa akin ang lahat. Ayon sa kanya, meron siyang nakuwang bertud na nagpapabilis ng paghilom ng mga sugat niya. Sinabi rin ni Lolo na mga uod na mula kay Pinunong Wilhelmo ay natuyot. Apo, kailangan na natin makauwi. Kung hindi man pupunta tayo sa badong kinalakihan ko. Alamin natin kung ano ang sitwasyon doon. Pero mahina pa po kayo, Lo. Baka kung ano po ang mangyari sa inyo habang naglalakad tayo papunta ron. Bumalik na lang po muna tayo sa kuweba ni Aling Katarina para doon magpahinga. Pagod din naman na ako eh. O siya, sige. Kung yan ang gusto mo, doon tayo magpapalipas ng gabi. Bukas, aalis kagad tayo, ha? Sige po, Lo. Aalalayan ko na po kayo para hindi po kayo gaanong mahirapan sa paglalakad. Mabuti pa nga, Apo. Mukhang naginginig pa rin ang tuhod ko eh. Sige po, tara na po, Lo. Mabuti na nga lang talaga natalo natin yung mga aswang na yun kahit na naiwala natin yung mga panlaban natin. Oo nga eh. Pero kung meron tayong sandata laban sa kanila, sigurado na hindi naman tayo gaanong nahirapan eh. Hindi na siguro aabot ng ilang oras ang pakikipaglaban natin sa kanila. Ang akala ko nga po, may masamang nangyari na sa inyo eh. Kanina po kasi hindi man lang kayo gumagalaw. Iniisip ko na lang po na baka nawalan kayo ng malay. Siguro hindi ko na kinaya ang pagod, Apo. Talagang ang matanda na ako. Kahit pa anong tangan ko sa katawan, napapagod na ako. Mabuti na lang talaga't nandiyan ka para umalalay sa akin. Obligasyon ko naman po yun, Lo eh. Simula po nung bata ako, kayo po ang nag-alaga sa akin. Kaya ngayon, ako naman. Ikaw talaga, Gaelo. Hindi mo yun obligasyon. Saka wala rin namang nag-utos sa akin na alagaan ka eh. Kusang loob kong ginawa yon. Dahil sa pag-uusap namin, hindi namin namalayan na nakarating na kami ni Lolo sa bukana ng kuweba. Nung una, naisip namin na sa labas na lang muna kami. Pero nang mapagtanto naming mas delikado ron, minabuti na namin pumasok. Pinisandal ko siya sa pader ng yungi para hindi ganong mahirapan ang pwesto niya. Sinubukan pa namin ni Lolo ang matulog pero hindi namin magawa. Maghintay na lang tayo ng pagsikat ng araw, Apo. Kapag naging malinaw ang paligid, pupunta tayo sa dati naming baryo. Ano pong binabalak niyo pagkatapos, Lolo? Gusto kong doon na tayo manatili. Kahit wala na ang grupo ni na Pinunong Wilhelmo, malakas ang kutob kong meron pang mga ibang uri ng aswang na magsusulputan dito. Paano naman po yung bahay natin sa kabilang probinsya? Pupuntahan naman natin yon kapag may oras. Hindi naman natin pwedeng pabayaan yon. Sige po, kung yan po ang gusto nyo,
Yun po ang masusunod, Lo. Kumanda ang mga aswang na yan. Ngayong nakabalik na ako rito, iisa-isahin ko sila hanggat kaya ko. Tutulong po ako sa inyo, Lo. Nakaya ko naman pong makipaglaban sa kanila eh. Saka na, Gael, masyado ka pang bata para manugis ng mga aswang. Sapat na ang naging pagtulong mo sa akin laban kina Pinunong Belhelmo at Katarina. Teka po, paano po kaya tayo napunta dito? Kung tutusin po kasi, malayo naman po ang probinsyang ito. Kung lalakarin lang natin. May dugong engkanto ang mga aswang na nakalaban natin. Dahil doon, madali para sa kanila ang dalhin tayo sa pamamagitan ng mga engkantadong lagusan. Ganun po ba, Lo? Kaya naman po pala nagawa nila tayong dukutin ng ganun kabilis eh. Nagpatuloy ang usapan namin ni Lolo hanggang sa tuluyan ng naging maliwanag ang silangan. Kahit na hindi pa rin nawawala ang pagod namin, nagpasya kaming magsimula na sa paglalakad patungo sa baryo nila. Dahil matagal na rin hindi nakakabalik si Lolo sa nasabing probinsya, minabuti naming magtanong sa mga tao. Naalaman din namin na ang sinasabing baryo ng mga aswang ni Aling Katarina ay pinapatayuan pala ng maliit na kapilya. Nang makarating kami sa dating baryo ni na Lolo, nakituloy na muna kami sa isa sa mga pamangkin niya. Ano Apo? Ayos lang ba sa'yo na tuluyan na tayong bumalik dito? Halos wala rin namang pinagkaiba sa dati nating probinsya eh. Oo naman po, Lo. Halos lahat ng mga pagkain dito masasarap eh. Sino ba namang hindi gugustuhin ng lugar na to? Sa bagay, ako nga rin ang mga luto ng mga taga rito isa sa mga tumatak talaga sa pagkabata ko. Hayaan mo, kapag dumating ang kaarawan mo, magluluto tayo ng masasarap na pagkain. Si Lolo, gastos lang po yan eh. Ilaan na lang po ninyo sa pagbili ng gamot at tabako nyo yan. Kada isang taon lang naman yan. Isa pa, nung nakarang taon, hindi rin naman tayo nakapaganda nung kaarawan mo eh. Huwag ka mag-alala. May naipon akong pera, Apo. Hindi kayo pong bahala, Lo. Basta ako, ang importante lang naman po sa akin ang makasama kayo. Ako rin, Apo. Kahit tayo pa ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Basta magkasama tayo. Kahit ilang aswang pa ang makalaban natin, hindi ako aatras. Handa ako makipagpatayan para maprotektahan ka. Maraming salamat po, Lo. Maswerte po ako at kayo po ang naging lolo ko. Ako rin naman. Maswerte ako dahil kahit wala na mga magulang mo, nag-iwan naman sila sa akin ng sobrang bait na apo. Kalaunan, nagpagawa kami ng bahay ni Lolo sa kanilang baryo. Kinalimutan namin ang masalimuot na karanasan namin at minabuting magsimula muli ng panibagong buhay doon. Pinagpatuloy ni Lolo ang panggagamot ng mga espiritual na karamdaman. Samantalang ako, nagsimula na rin ako mag-aral. Isang beses, biglang nagkasakit ng malubha si Lolo. Apo, pakiramdam ko pahina na ng pahina ang katawan ko. Sigurado malapit na akong mamatay. Hindi ko matukoy kung ano ang sakit ko Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Lo. Gagawa po ako ng paraan. Gagamutin ko po kayo. Paano? Halos hindi ka na sumasama sa akin Isa pa, wala ka pa gaanong alam sa panggagamot. Tutulungan naman po niya ako May nagamot na rin po kasi akong kaklase ko nung nakaraan. Tinuruan po ako ng gabay ko, Lo. Gabay mo? Sinong gabay, Apo? Teka, huwag mo sabihin na hindi na talaga umalis sa tabi mo ang engkantong yun, Apo. Yun nga po, Lo. Ang buong akala ko dati, umalis na siya kasi may nakita akong figura na lumabas sa akin Para sa akin, hindi siya umalis. Paniguradong itinaboy lang niya ang kaluluwa ng aswang para hindi na makapanakit pa sa iyo o sa atin. Baka nga po, Lo. Pero ngayon nandito na siya at tuluyan ng gumagabay sa akin, hindi ko na po siya hahayaang makaalis. Ikaw ang bahala. Basta ako, palagi lang din akong nasa tabi mo. Gagabayan kita hanggat makakaya ng katawan ko. Maraming salamat po, Lolo Rustico. Ginamot ko nga si Lolo Rustico
At sa kabutihang palad, nagawa ko siyang pagalingin sa tulong ng gabay ko. Nagsimula na rin ako sa pagtahak ng landas na tinahak ng lolo ko. At sa tamang paggabay niya, hindi naman ako naligaw sa mundo ng espiritual. Alam mo, Apo, ipinagmamalaki kita. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang batang inalagaan ko dati halos hindi umalis sa tabi ko? Ngayon, isa na ring albularyo. Salamat po, Lo. Hindi naman po ako magkakaroon ng kakayahang kagaya nito kung hindi dahil sa inyo eh. Kayo po ang pundasyon ko kung ano man ang meron ako sa ngayon. Basta, kahit na ano man ang mangyari, palagi mong uunahin ang Diyos, ha? Sa Kanya nagmumula ang kakayahan nating manggagamot. Hindi natin ito gagamitin sa kasamaan. Opo, tatandaan ko po ang sinasabi niyo, Lo. Huwag po kayo mag-alala. Araw-araw naman po ako nagdarasal eh. At sa bawat dasal ko po, kasama kayo ron. Salamat, Gael. Hayaan mo, kapag nasa langit na ako baabantayan kita palagi. Lo, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ka po mawawala sa akin. Hindi naman po ako magsasawang mag-alaga sa inyo eh. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya na tayo kukunin. Basta ako, kung kukunin man niya, alam kong magiging masaya siya. Ginawa ko ang lahat na makabubuti sa kapwa ko. Gusto ko din pong maging kagaya niyo, Lo. Gusto kong tumulong at pumrotekta sa kanila. Kung sa pagiging albularyo, wala tayong problema dyan. Ang ayaw ko lang, maging isa kang manunugis ng aswang. Ayaw kong maging masikip ang daan mo. Kapag marami ka ng mapapatay na aswang, mas lalo rin dadami ang kaaway mo. Kung ganun po, hindi na po ako magiging isang manunugis. Kahit po na albularyo lang ako, makakatulong din naman po ako eh. Tama ka riyan, Apo. Tama ka. Namuhay pa si Lolo ng halos 70 taon at pumanaw siya noong panahon ng pandemya. Sa ngayon, may asawa at anak na ako at nagbabalak ng iwan ang pagiging albularyo. Subalit sa tuwing naiisip ko na ito lang ang tanging pamana ng mga ninuno ko sa amin, nagdadalawang isip ako kung hihinto ako o magpapatuloy pa rin sa panggagamot. Mga kabangers at mga kayanggaw, bago po tayo magwakas, nagpapasalamat po ako sa muli niyong pagsubaybay sa ating magandang kwento ngayong araw na ito. Kung medyo nabitin po kayo, sana po'y dalawin niyo rin ang dalawa nating mga channel, yung Pamela Clamil at yung bagong-bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. Kaya parang nanonood na rin kayo ng pelikula. Habang napapakinggan nyo rin ang magandang narration na meron na pong music and effects. Kaya mas maganda po ito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe para makasama po kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin ang nasabing channel, ipipin comment po natin ang link ng nasabing channel. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!